Ang lalaki ay nagkaroon ng amnesia dahil sa isang operasyon, pagkatapos ay naging ibang tao at pinalaya ang kanyang sarili. Una, napagkamalan niyang first love niya ang kanyang treating doctor, kaya ang nasa isip lang ni Zio ay EDV first love. Akala pa nga niya ay nagkaproblema ang operasyon. Hi, you my first love. Sinabi niya na siya ang kanyang first love. Siguro nagkamali lang ako ng dinig. Hi, you my first love. Ang bata ay isang likas na henyo mula pagkabata. Upang protektahan ang kanyang kapatid mula sa pagkasugat ng lumilipad na raketa, tumalon siya at nabali ang kanyang pulso. Bagaman nanalo pa rin siya sa World Championship sa laban na iyon, ngunit sabay din ay tinapos niya ang kanyang karera mula rito. Simula noon, sunod-sunod na dumating ang malas upang sanayin siya. Bago nito, inanyayahan ng kanyang mga magulang ang isang sikat na tennis coach sa Australia para sa kanya at ipinadala ang lahat ng kanilang retirement money doon bilang deposito. Ngayon, hindi na nila kayang bayaran ang malaking bayarin sa ospital para kay Ligon. Kaya dinala nila si Ligon sa bahay ng lola niya sa probinsya. Una, dahil sa bansa, maaari siyang makakuha ng health insurance. Pangalawa, nagpasya silang hayaan si Li Xin na pumunta sa ibang bansa para mag-aral sa halip na si Ligon. Ayaw nilang masaktan ang kanilang anak sa pag-witness nito, ngunit hindi nila alam na narinig niya ang lahat mula sa pintuan. Nang malaman niyang gustong iwanan siya ng kanyang mga magulang, hindi na masyadong nakapag-isip si Ligon. Inayos niya ang kanyang gamit at hinabol sila. Huwag niyo akong iwan, isama niyo ako. Ngunit nang makita ng mga magulang niya sa sasakyan, iginiit pa rin nila sa driver na bilisan ang pagmamaneho at umalis. Si Ligon ay humabol hanggang sa dulo ng tulay at hindi sinasadyang nahulog. Ang medalyang nakasabit sa kanyang liig ay nahulog sa lawa. Sa gitna ng pagkataranta, gusto niyang hanapin ang medalya, ngunit dahil injured ang kanang kamay niya, nahulog din siya. Sa kabutihang palad, hindi namatay si Ligon. Nailigtas siya ng isang maliit na batang babae sa nayon. Lumipas ang 15 taon. Pagkatapos maging Ligon, ganap nang nawala ang kanyang sigla bilang isang binatilyo. Ang buong katawan niya ay nanlumo at nawalan ng kumpiyansa. Ni hindi nga siya naglakas loob na dumalo sa reunion ng kanilang klase. Labis siyang nag-aalinlangan at nakikipaglaban. Dahil posibleng makita muli ang kanyang first love sa reunion na ito, siya ang batang babae na nagligtas ng kanyang buhay noon. Pagkababa pa lang ng eroplano, tinakpan na ng mga magulang ni Ligon ang kanyang buong katawan. Lumabas na ang kapatid niya ngayon ay isang sikat na tennis player sa Korea. Kung ikukumpara sa kanya, si Ligon ay malabo at malungkot at maaari lang magpanggap na si Li Xin upang tulungan ang kanyang kapatid na maiwasan ang pagkupkob ng mga baliw na tagahanga. Nakakatuwa na ang lahat ng ito ay dapat sana ay sa kanya, ngunit ngayon ay kailangan lang niyang sumunod sa kanyang kapatid para kumita ng pera. Hindi sinasadyang nabangga ni Ligon ang bida na si Zio pagkababa pa lang ng eroplano na naging dahilan upang magkapalit sila ng bagahe. Malapit nang magbago ng lubusan ang buhay niya dahil sa banggaang ito. Si Zio ay isang psychiatrist sa Korea. Sa loob ng 15 taon, patuloy niyang isinasagawa ang isang proyekto na tinatawag na Bad Memory Eraser na proyekto na kayang burahin ang masasamang alaala sa utak ng tao. Hindi pa nagtatagal, ang kanyang pananaliksik ay nakamit ang kamanghamanghang resulta. Ang test subject na numero 107 ay nanlumo at nawala ng gana kumain dahil sa electric shock. Ngunit sa huling eksperimento, ito ay naging napakaganang kumain. Isinapubliko niya ang resulta ng eksperimento upang humingi ng pamumuhunan. Hindi sinasadya, natuklasan niya na ang kanyang bagahe na naglalaman ng mga dokumento ng pananaliksik ay napagpalit. Tinawagan niya si Ligon upang mabilis na maibalik ito, ngunit patuloy na busy ang kabilang linya. Halos mabaliw siya. Buong araw na mukhang walang gana si Ligon na hindi matiis ng kanyang mga magulang, maliban na lamang sa ilang dagdag na salita. Ngunit 3 salita lang ang isinagot ni Ligon, patawad po. Palagi ka na lang humihingi ng tawad, bakit ka humihingi ng tawad? Ang pagiging mahiyain ni Ligon ay nagparamdam sa kanya na wala siyang pwesto sa puso ng kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang kanyang ina na nagsasandok ng kanin sa tamang pagkakasunod-sunod. Dapat aminin na si Li Xin ang unang sikat sa pamilya, sumunod ang queen at ang pangatlong sikat na tatay. Habang siya, ang panganay na anak na minsan ay maluwalhati, ay isa na lamang taga-suporta ngayon. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, isang 8 piraso ang inilagay sa harap niya? Sinabi lang niya na hindi niya gusto ang nilagang karne sa sabaw, at maingat na binigyan siya ng kanyang ina ng ginutay-gutay na manok habang nagde-daydream si Ligon, iniisip na mayroon pa rin siyang pwesto sa puso ng kanyang mga magulang. Agad siyang ginising ng isang sinabi ng kanyang ina, kumuha ka ng coke para sa iyong kapatid. Nalaman niya na ang kanyang katayuan ay hindi man lang kasing taas ng isang aso. Lihim na hindi sumang-ayon si Ligon at nagpa siya na makipagkumpetensya sa aso. Lumapit siya at sinabing ibang lahi ang mga magulang nito, at ito ay isang mabahong asong pinulot lang. Hindi niya inaasahan na galitin nito si Coca, na dumura sa kanyang mukha. Matapos kumain, dinala ni Ligon si Li Xin sa management company upang talakayin ang pag-renew ng kontrata. Nang makilala siya ng tennis player na si Jason, na dating tagahanga ni Ligon, napagkamalan niyang atleta siya ng kumpanyang ito. At dahil sa pagmamayabang, hindi agad itinanggi ni Ligon.
Pagkatapos, lumapit ang direktor na si Junman. Ang nakakahiya ay hindi man lang siya sinulyapan ni Junman, ngunit buong puso at maasikaso siya kay Chaseon na kasalukuyang sikat. Naging napaka-nakakahiya ng sitwasyon. Sa sandaling ito, lumapit si Lee Shin upang hindi maging pabigat sa kanyang kapatid. Nagpanggap siyang walang alam at nagpalit ng paksa, pinapababa ang kanyang kapatid upang bilhan siya ng isang iced Americano. Sumunod si Ligon, ngunit patuloy na may pag-aalinlangan sa sarili, laging iniisip na gusto lang siyang utusan ni Lee Shin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono niya, si Zio mula sa ospital ang tumawag. Sinabi niya sa babae na iwan ang address at ipapadala niya ang bagahe sa loob ng 1 linggo, pagkatapos ay mabilis na binaba ang telepono. Dahil dito, nagingit-ngit sa galit si Zio sa kabilang linya. Pagkaabot pa lang ni Liga ng iced Americano sa conference room, inihagis na ni John Man ang isang tumpok ng dokumento at inutusan siyang mag-photocopy. Bago siya umalis, sinabi ni Liga na ang data ay pawang numero lamang, ang pagsusuri ayon sa bagong sistema ang mahalaga. Agad na hindi na makaupo si Chaseon. Inutusan niya si Ligon na suriin ito agad sa lugar. Sumulyap si Ligon kay Junman sa tabi niya, naghintay ng senyas niya bago siya magsalita. Batay lamang sa data sa ulat, mabilis na napagpasyahan ni Ligon na nagkaroon ng injury sa tuhod si Chaseon. Ang sinabi niya ay lubos na nagpagalit kay Junman. Matagal na siyang naiinis kay Ligon at pinagalitan siya kung paano niya masasabi ang ganoong masamang salita sa atleta. Bukod pa sa walang pakundakang sinabi na siya ay isang walang kwentang tao na umaasa kay Lee Shin para mabuhay. Nang malaman ang katotohanan, agad na nagbago ang ugali ni Chaseon. Diyos ko, akala ko ikaw ay isang henyo sa tennis, basura ka lang pala. Biglang sumakit ang ulo ni Ligon na parang tinataga. Agad na lumitaw ang mga epekto ng after effects. Niyakap niya ang kanyang braso na masakit at lumabas ng gusali. Sa kabilang banda, si Zio ay parang langgam na gumagapang sa mainit na kawali. Patuloy siyang nag-iiwan ng mga mensahe kay Ligon. Ang inis na tono niya sa simula ay unti-unting naging pakiusap, umaasa lang na sasagutin ni Ligon ang kanyang mensahe. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa nurse, sinasabing may pasyente sa ospital na sumasakit ang pulso. Nagulat si Zio dito. Bakit kailangan pang pumunta sa neurology o orthopedics para doon? Nang maglaon, nalaman niyang pasyente pala iyon ni Professor Han, ngunit dahil wala siya, humingi sila ng tulong sa kanya. Hindi nagtagal, napagpasyahan ni Zio na ang pananakit ng kamay ni Ligon ay dahil sa psikolohikal na problema, marahil ay phantom pain na dulot ng mga after effects. Nang patuloy na humingi si Ligon ng pain reliever, direktang kinurot niya ang likod ng kamay nito. Dahil sa sakit, umangal si Ligon at tinanong kung ano ang ginagawa niya, ngunit bigla niyang nakalimutan ang sakit sa kanyang kanang kamay. Sinabi ni Zio na wala siyang pakialam sa pinagdaanan niya, ngunit gusto niyang pagalingin ang masamang alaala. Baka maaaring burahin ang mga ito sa pamamagitan ng magagandang alaala, tulad ng buong tapang na paghahanap sa first love na gusto niyang makita. Ngunit nagbalik tanong si Ligon, paano kung maging masamang alaala din ang magagandang alaala? Pananagutan mo ba? Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Zio. Kasabay nito, mas lalo siyang na-curious sa lalaking ito. Ang resulta ay, nang tiningnan niya ng maigi, lumabas na ito pala ang lalaking hinahanap niya. Nagmamadali siyang lumabas ngunit hindi niya nakita ang tao. Kaya nagpadala ulit siya ng mensahe ng paghingi ng tawad tungkol sa nangyari sa ospital kanina. Sinabi niya na kahit hindi niya kayang lutasin ang kanyang sakit, kung kailangan ni Liga ng kausap, maaari siyang lapitan anumang oras. Pagkatapos marinig ang mensaheng ito, sinabi ni Liga na siya mismo ang magdadala ng maleta sa ospital kinabukasan. Kinabukasan, natuklasan ni Lee Shin ang isang imbitasyon mula sa kanyang kapatid sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya, lumabas na ito ay isang imbitasyon sa reunion ng klase. Pinagtawanan niya ito, sinabing nainggit siya sa kanyang kapatid dahil nanirahan siya sa Australia at walang mga kaklase sa Korea. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kapatid kung gusto niyang sumama siya para hindi mapahiya. Hindi niya alam na mas lalo lang nitong pinaramdam kay Ligon ang pagiging mahiyain at malungkot. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Lee Shin. Naglakad siya papunta sa ospital, sa opisina ni Professor Han, gusto niyang bigyan siya ng gamot ng professor, gaya ng dati, at sinabihan siyang huwag na huwag pahintulutan ang coach. Alamin ang tungkol dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang natapon ni Professor Han ang tasa ng tsaa, dahilan upang makita ni Lee Shin ang dokumento ng proyekto na may pamagat na Bad Memory Eraser. Sa pagkausyoso kung totoo nga bang matutulungan nito ang tao na makalimot sa masasamang alaala, ipinaliwanag ng profesor na imbes na limot, mas akmang sabihing panlilin lang dahil maitatago nito ang masasamang alaala. Nagbigay ito kay Lee Shin ng ideya. Samantala, ang fundraising event para sa proyekto ni Zio ay ginaganap din ngayong araw. Ngunit sa kalagitnaan nito, may hindi inaasahang nangyari. Ang napakahalagang test subject na 107 ay nakatakas mula sa hawla na nagdulot ng malaking kaguluhan sa pasilyo ng ospital. Nang tangkain niyang ihagis ang pagkain para hulihin ito, sakto namang dumaan si Ligon sa labas. Ang sumasalamin na ilaw ay nagpasigla sa test subject. Agad itong tumalon sa pinto at tumakas.
Narinig lamang ang tunog ng kaluskos at bigla ang pagpepreno. Ang resulta ng pananaliksik ni Zio sa loob ng mahigit 10 taon ay biglang nawala na parang bula. Walang kaalam-alam si Ligon, akala niya ay alagang daga iyon kaya gusto niyang bilhin. Nawalan ng katinuan si Zio at nagbitaw ng masasamang salita kay Ligon, paano ka naging walang pakialam sa isang buhay na nilalang? Bukod pa rito, pinuna niya na mas masahol pa siya sa isang daga sa kanyang nakakahiyang pamumuhay. Ang mga salitang ito ni Zio ay patuloy na nagpapahirap kay Ligon. Kahit iniwan niya ang hapunan at lumaya sa bahay, hindi niya nakita na sinadya ng kanyang ina na iihaw ng manok na walang sabaw para sa kanya. Hindi rin niya alam na noong araw na iyon, piprotektahan talaga siya ni Li Xin. Tama, hindi ko na i-renew ang kontratang ito dahil hindi ko kayang hayaan kang isipin na gamitin ako para kumita ng pera. Sa huli, nagulo ang isip ni Ligon at tumalon sa ilog upang wakasan ang kanyang buhay. Nang dalhin siya sa ospital, 2 beses na huminto ang tibok ng kanyang puso. Alam ng pamilya na kahit malampasan ni Ligon ang pagsubok na ito, hindi pa rin magbabago ang kanyang kinabukasan para sa ikabubuti. Kaya naman pumayag sila na maging bagong test subject siya ni Zio. Tuwang-tuwa naman si Zio na tanggapin ito at ang paunang puhunan na akala niya ay, ang dating akala niyang bigo ay naging himala ngayon. Kung tutuusin, hindi kailanman matutumbasan ng eksperimento sa hayop ang sa katawan ng tao. Matapos ang operasyon, lahat ng masasamang alaala sa isip ni Ligon ay naglaho, ngunit ang imahe ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay ay mas lalong naging malinaw. Nang magising siya muli, tinanong ni Zio kung naaalala niya kung sino siya. Hindi inaasahan, niyakap siya ni Ligon. Naaalala mo ba kung sino ako? Nakilala mo ba ako? Ang dating mahiyain at walang kumpiyansa ay tuluyang naglaho. Ang unang sinabi ni Ligon ay nagpagulat kay Zio, "Hi, first love ko." Pinabaliw muna niya ang doktor tapos ang pamilya naman. Tinanong ng nanay niya kung naaalala pa niya kung sino sila. Binuksan ni Ligon ang kanyang bibig at natakot ang kanyang mga magulang. "Dalawa kayong iskultor, tama ba?" Isinilang ni na tatay at nanay ang isang gwapong lalaki, parang iskultura, tulad ko. "Hindi kaya kayo mga iskultor?" Muling tinanong ng nanay niya kung naaalala pa niya ang nangyari sa kanyang pinsala. Habang sinusuri ni Ligon ang kanyang katawan, mayabang niyang sinabi, "Tingnan niyo ang mahahabang binti ko. Ayos lang ang lahat." Biglang sumigaw si Ligon na ikinagulat ng buong pamilya. Akala pa nila ay may nangyaring malaking bagay. Ngunit hindi inaasahan, nag-aalala lang pala si Ligon na masisira ang kanyang gwapong mukha. Samantala, gustong hanapin ni Zio ang impormasyon tungkol sa first love niya sa counseling records upang maunawaan kung bakit siya ang naging first love ni Ligon. Ang hindi niya makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon ay lubos na nagpalungkot sa kanya. Baka ito ay side effect ng operasyon. Balak niya sanang hanapin si Ligon para kumpirmahin mismo, ngunit nasa kwarto ang buong pamilya niya. Kung may problema talaga sa operasyon, malaking gulo. Kaya naman, nagpasya si Zio na manahimik hanggat hindi pa niya nalalaman ang totoo. Hindi niya inaasahan na habang naglalakad siya, ay hihilahin siya sa isang maliit na kwarto. Parang isang paboreal na nagpapakita ng kanyang buntot, itinuro ni Ligon si Zio at tinanong kung palihim siyang nagpunta sa kanya at kung may gusto ba siya sa kanya. Dahil dito, nagulat si Zio. Nagmamadali siyang ipinaliwanag na doktor at pasyente lang sila at hindi rin siya ang kanyang first love. Hindi tinanggap ni Ligon ang pagtanggi na ito at punong-puno ng kumpiyansa na walang sinuman ang makakalimot sa kanyang gwapo at madaling tandaan na mukha. Nang maramdaman ni Ligon na napakahirap paniwalaan ang lahat, isang malandi na boses ng isang babae ang narinig sa labas. Ang babae ay umungol, sinabihan ang lalaki sa kabilang linya ng telepono na masahihin siya mamaya. Nang tanungin kung labi iyon, nahihiya siyang sinabing hindi, kundi sa ibaba pa. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano si Ligon. "Ano nang iniisip mo, manyakis ka?" "Ang sinasabi ko ay ang binti ko." Ang biglaang tunog ay nagpagulat kay Minjung. Pinaikot niya ang door knob ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sinabi ni Zio sa kwarto na bitawan siya ni Ligon. Sinabi ni Ligon na nag-iisa lang sila sa isang maliit at saradong espasyo. Hindi ba siya natatakot na magkamali ng interpretasyon? Bulong ni Zio bilang sagot, doktor at pasyente lang sila, naghahanap lang ng tahimik na lugar para mag-usap. Anong kinatatakutan? Nang may kumpiyansa siyang mag-wave ng kamay at sabihang buksan ang pinto ni Ligon, narinig niya na dumating din ang kanyang male colleague, si Theo, na lihim niyang minamahal. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay nagpamulat kay Zio sa isang problema. Bagaman matagumpay na nabura ang masasamang alaala ni Ligon, tila ang kanyang mga kalamnan ay naapektuhan pa rin. Sinubukan niyang tanungin si Ligon kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kanang kamay. "Isang kamay lang ang kailangan ko." Bago pa matapos magsalita si Zio, tila narinig niya sa labas, gustong tumawag ng guard. Bigla siyang nataranta. Upang maprotektahan ang kanyang integridad, pinilit niyang magtago si Ligon sa katabing basket ng labada. Hindi niya inaasahan na si Ligon ay may pagka-germaphobe at mariing tumanggi sa walang saysay na hiling na ito. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, iminungkahi ni Zio na maglaro sila ng bato-papel gunting upang magdesisyon.
Nang handa na ang guard na buksan ang pinto gamit ang susi, nagkunwari si Zio na maihawak na telepono at lumabas na parang totoo. Nilinlang ang lahat sa labas gamit ang kanyang napakahusay na acting skills. Dumating ang nanay ni Ligon sa kwarto ng ospital, ngunit hindi niya nakita ang kanyang anak, kaya tumakbo siya sa desk para magtanong sa nurse. Hindi niya inaasahan na matapos magtanong, nalilito ang lahat. Paano na tayo ngayon? Patay na tayo. Nagpalit ng eksena. Umakyat si Ligon sa bahay at ibinaba ang kanyang sarili sa bato, at napagkamalan pa ang kwarto ni Li Xin bilang kanya. Maging ang estilo ng pananamit niya ay nagbago, nagsimula siyang magkagusto sa makukulay na damit. Nakuha ni Coca ang kanyang atensyon. Hindi kasalanan mo kung pangit ka, pero kasalanan mo kung hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Pagka-uwi ni Li Xin, agad na tumakbo si Coca sa kanyang mga bisig upang humingi ng tulong. Nakita ni Ligon na si Li Xin ay walang galang na tinatawag siya. Kaya, gumawa siya ng tuntunin ng pamilya at pinilit si Li Xin na tawagin siyang tikuya. Matapos disiplinahin ang nakatatanda, sinimulan niyang disiplinahin ang nakababata. Sinabihan ni Ligon si Li Xin na turuan ng maayos si Coca. Nang makita niyang umuwi ang kanyang panganay na anak nang hindi man lang bumabati, kung mangyari ulit yan, ipapatulog ko si Coca sa ilalim ng araw. Nang nakakasilaw na sikat ng araw sa tag-araw. Natulog siya sa labas sa lamig. Sinubukan ng buong pamilya na gawa ng mga alaala si Ligon na nawawala. Ang kanyang ina ay gumamit ng iba't ibang diskarte, habang ang kanyang ama ay kailangan pang magsabi ng taliwas sa kanyang damdamin na maraming babaeng humahabol sa kanya. Sa huli, nang buksan niya ang maleta, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang maleta ng kanyang anak ay puno ng pambabaeng gamit. Hindi lang mga babae, kundi marami ring lalaki ang gusto sa kanya. Pagkasabi nito, nagsimulang purihin muli ni Ligon ang kanyang sarili. Sinabi niya na tama ang kanyang iniisip. Sigurado akong tuwang-tuwa sina tatay at nanay na magkaroon ng anak na lalaki na ipinagmamalaki tulad ko. Pagkatapos sabihin ito, bumaba siya sa parking lot, akala niya ay kanya ang sports car ni Lizzie. Nagmaneho papunta sa ospital para kumuha ng gamot nang hindi man lang lumingon. Sa huli, saan nga ba nagkamali sa simula? Tama, sa kabilang panig, sinabi ni Zio sa propesor ang tungkol sa nalilitong alaala ni Ligon. Nagpasya siyang maging tapat kay Ligon at itigil ang eksperimento, ngunit sinalungat siya ni Professor Han. Una, dahil napakahirap para sa ethics committee na aprobahan ang eksperimentong ito. Pangalawa, dahil si Ligon ay isang batang naghirap na nasaksihan niya ang paglaki. Ngayon, sa wakas ay nakalaya na siya sa nakaraan at nagsisimula muli. Nais niyang manahimik muna si Zio at mag-isip ng paraan upang malaman ang sanhi ng pagkakamali. Si Zio ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono sa opisina. Patuloy na nagrereklamo ang kanyang ina na hindi niya itatapon ang kanyang mga damit. Parang nasa bahay si Zoon, kalat-kalat ang mga gamit sa kwarto. Nang malaman niyang nabunyag ang totoo, dali-dali niyang inayos ang gamit niya. Muli niyang narinig ang reklamo ng ina, ang anak kong babae, lahat ay maganda, maliban sa dibdib na nagmana sa tatay niya. Hindi ito tinanggap ni Zoon at agad na nakipagtalo sa ina. Hindi niya napansin si Ligon na biglang sumulpot sa opisina. Nataranta, dali-dali niyang pinutol ang tawag. Tuso si Ligon, tinanong siya kung bakit niya kinakausap ng ganoon ang ina niya. Nagmayabang pa ang asawa niya, kumuha ng isang bote ng mainit na gatas mula sa manggas niya. Nakita niyang mukhang hindi pa rin siya naaalala ni Zoon, tiwala siyang sinabi na ayos lang. Basta naaalala ko, ayos na. Nalaman ni Chasion ang nangyari. Nakapasok si Ligon sa ospital dahil sa kwento ni Li Xin. Dinalhan niya ng racket ng tennis bilang regalo para bisitahin ang idol. Ang dati niyang ako, basta na lang siyang nagtanong, bakit mo nawala ang medalya na iyon? Ang tanong na ito ay parang nagbukas ng Pandora's box. Ang mga nakaraang alaala ay parang isang pelikula, walang tigil na gumugulong sa isipan ni Ligon. Ang matinding sakit ng ulo ay nagpatumba sa kanya. Nang matanggap ang balita, agad na tumakbo ang kanyang matalik na kaibigan sa ospital upang bisitahin siya. Isang lihim na hindi alam ng sinuman ang unti-unting nabunyag. Lumabas na hindi ganoon kasimple ang dahilan kung bakit tumalon si Ligon sa ilog noong gabing iyon. Bago mangyari ang insidente, sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang class reunion at nakita niya ang medalya na nawala sa pagtitipon na iyon. Nalaman din niya na ang babae na nagdala ng medalya na iyon ay siya mismo ang babaeng nagpamulat sa kanya. Upang harapin muli ang mundong ito, nang unti-unting tumalikod sa kanya ang lahat, siya lamang ang nag-abot ng tulong. Ito rin ang tanging dahilan upang patuloy siyang mabuhay. Ngunit nang sundan niya ang anino niya hanggang sa parking lot, nalaman niyang may kasintahan na ang babae. Ang hindi niya matanggap ay ang kasintahan nito ay si Li Xin, na siyang kumuha ng lahat sa kanya. Labis na nalungkot, ibinahagi niya ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Zoon. Hindi rin inaasahan na naging napakawalang awa ng tadhana kay Li Han. Kasabay nito, napagtanto niya na ang alaala ni Li Han tungkol sa unang pag-ibig ay naging masamang alaala, na kapag muling nilikha ang alaala, itinuring niya itong kanyang unang pag-ibig. Pagbisita ni Torion kay Ligon sa ospital, mas naintindihan niya ang ibang bahagi ng kwentong ito mula sa salaysay ng ina nito. Lumabas na noong gabing nangyari ang insidente, pinadalhan ng lola ang pinakagustong alimango ni Ligon.
Ngunit agad na naisip ng ina nito si Lishin, na lalong nagpalungkot at nagpasama ng loob kay Ligon. Walang awa niyang kinuha ang alimango mula kay Lishin. Kitang-kita ang pagkadismaya ng ina, ngunit wala na siyang idinagdag. Hindi inaasahang kinuha pa ni Ligon ang pangalawang alimango. Dahil dito, hindi na napigilan ng ina ang galit niya, pinagalitan si Ligon na kung gusto niyang maging malinaw ang lahat, ang kanin sa mga gamit sa kamay, o ang upuan sa likod niya, o maging ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay lahat nakuha ni Lishin. Di maintindihan, ano ang kakaiba sa alimango na pinadala ng lola? Maging ang tatay sa tabi ay sumang-ayon, ngayon ay kailangan kontrolin ng kapatid mo ang kanyang kinakain, kaya hindi siya makakain ng maayos. Bakit ka biglang ganyan? Ganap na sumabog ang hidwaan sa pamilya sa sandaling iyon. Kung wala ang kapatid mo, wala ka man lang trabaho. Anak mo rin ako. Hindi ako masamang bata. Ang mga masasakit na salita ay tuluyang nagpasabog kay Ligon. Tumayo siya mula sa upuan, kahit paano, maging patas ka sa akin at sa kapatid ko, kahit sa isang bagay lang. Alam mo ba kung anong laging nasa bulsa ko buong taon? Payong iyon. Kasi kahit umulan, walang magbibigay ng payong sa akin. Hanggang sa huli, hindi rin nasabi ni Ligon ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Pinagalitan siya ng kanyang ina, na kahit gaano siya hindi nakakaintindi, paano niya nasabi ang mga ganoong salita. Ngunit ng pag-isipan niyang mabuti, tila hindi pa rin niya lubos na nagagampanan ang tungkulin ng isang ina. Masaya rin siya na nawala ng alaala si Ligon, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging isang mabuting ina. Muling nagising si Ligon, pumunta sa tennis court at kinuha muli ang racket. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hampas, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang lakas. Mag-isa siyang lumuha, nagrereklamo na siguro ay dahil matagal na siyang hindi naglalaro ng tennis. Nang makita ito ni Tion, agad siyang tumakbo upang aliwin siya, ayos lang magsimulang muli, basta magsimula ka ulit. Maging sa sports o sa pag-ibig, sa sandaling ito, isang bola ang binaril mula sa malayo ng makina, at para protektahan si Ligon, nasalo niya ito gamit ang kanyang kanang kamay, na dati nasugatan. Nangangahulugan din ito na ang sakit na gusto niyang kalimutan sa loob ng 15 taon ay tuluyang nabura sa sandaling ito. Si Zoon, na nag-aalinlangan kung ititigil ba ang eksperimento, ay nagpasya ng may kayabangan ng isang doktor. Naniniwala siyang siguradong mahahanap niya ang lunas para sa binata sa kanyang harapan. Kaya't buong kapusukan niyang inamin na siya ang unang pag-ibig na hinahanap nito. Ngunit hindi niya alam na ang kayabangan na ito ang magdudulot ng kaguluhan. Simula nang isipin ni Leon na natagpuan na niya ang kanyang unang pag-ibig, 15 taon na ang nakalipas. Patuloy siyang gumagawa ng kakaibang mga kilos, tulad ng biglaang paglitaw na nagbibigay ng bulaklak habang nag-uusap o pagbibigay ng payong kapag umuulan. Maging sa pagtalikod niya, makikita pa rin niya si Ligon sa lahat ng dako. Nararamdaman ni Zoon na kung magpapatuloy ito, siguro kahit tumalon siya sa Huanghe River habang buhay, hindi pa rin niya mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Huwag kang gumawa ng kalokohan, huwag kang mag-propose sa harapan ko. Nang makita niya si Theo, ang lalaking lihim niyang minamahal, napapalapit, sumumpa siyang sa pagkakataong ito, kailangan niyang makipaghiwalay sa Ligon na ito. May boyfriend na ako. Hindi inaasahan, nakipagkaibigan si Ligon sa mga kasamahan niya, at maging ang lihim niya na wala siyang karelasyon, simula pa noong nasa sinapupunan siya ay nabunyag. Agad na kumalma si Zoon. Dali-dali niyang binalangkas ang kanyang mga opsyon. Nagsinungaling siya na nagsisimula pa lang siyang makipag-date sa lalaki. Hahaha Zoon. Siguro hindi alam ni Theo na may bago siyang papel. Sa Yifi, nakita ni Ligon na lumalabas-masok si Zoon kasama si Theo, at ganap na sumiklab ang inggit sa kanyang puso. Nang harapin ang pagtatanong ni Gokbong, agad siyang mayabang na itinanggi na nagsiselos siya. Ngunit ang kanyang katawan ang naglantad sa kanya. Bakit bigla silang nawala? Lihim siyang sumunod sa dalawa palabas ng ospital at natuklasan na si Zoon ay ganap na bulag sa pag-ibig. Binigyan siya ni Theo ng isang murang item mula sa isang tindahan sa tabing kalsada, at sa kanyang leg naman ay may suot na kwintas na may gintong palawit na hugis store. Iyon lang ang itinuturing na magkapares na bagay. Galit na galit si Ligon kaya binigyan niya si Theo ng sapatos na sukat 42 upang matauhan ang babaeng mahal niya at malaman kung sino talaga ang mabuti sa kanya. Sadyang inayos ni Ligon ang isang mesa na puno ng masasarap na pagkain sa kantina ng ospital, ngunit masyado siyang mayabang para imbitahan si Zoon. Kaya't patuloy siyang nagpuri at nagpakilala sa bawat putahe. Sino ang mag-aakalang sa ngayon, nakikita lamang ni Zoon si Ligon bilang nakakainis at nakakaabala sa kanyang matamis na date kasama si Theo. Nang lumipat ang anggulo ng kamera, nawala na si Theo, dala ang lahat ng kagamitan at umupo sa mesa ni Ligon. Hindi siya itinuring na tagalabas, hahaha, kailangan talagang gumamit ng mahika para matalo ang mahika. Galit na inalis ni Ligon ang lahat ng pagkain sa harap ni Theo. Kagagaling lang niya at nagpasya siyang bisitahin ang kumpanya sandali. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay malakas siyang sumigaw, "Pamilya, nakabalik na ako." Ngunit walang pumansin sa kanya. Puno pa rin ng kumpiyansa si Ligon na pumasok sa conference room, hindi pinapansin ang kakaibang tingin ng lahat.
Naglagay pa siya ng prutas at pastry sa conference table. Balak sana ni Junman na takutin siya, kaya inilagay niya ang kanyang mga paa sa mesa. Hindi inaasahan, ganap na nagbago si Ligon habang tinali niya ang sapatos ni Junman. Habang sinasabi niya sa lahat na mag-enjoy, natigilan si Junman sa kanyang walang galang na saloobin. Tinanong niya kung natumba ba ito at nawalan ng utak. Kaya ikinuwento ni Ligon na nawalan siya ng alaala at sinabi kay Junman na huwag mag-alala, hindi nawala ang kanyang dating husay sa trabaho. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang kanyang relo at sinabihan ang lahat na magtrabaho ng husto, habang siya ay humingi ng paalam upang mauna nang umalis. Agad na nagalit si Junman. Gusto mo pa ring sumweldo nang hindi nagtatrabaho. Kaya't ginawa niyang dahilan ang pagsusuri sa kakayahan ni Ligon. Nais niya itong humanap ng paraan upang mapapirma ang bagong sikat na tennis player na si Chasion sa kontrata ng kumpanya. Bumalik si Ligon sa ospital at hinanap ang nurse. Nagtanong-tanong siya tungkol sa kanyang kalaban at nakatuklas ng isang nakakatuwang bagay. Lumabas na ang kwintas na hugis store na pinahahalagahan ni Zoon na parang kayamanan ay halos lahat ng nasa ospital na ito ay mayroon. Bagaman lahat ito ay regalo mula kay Theo, na dinala niya pagkatapos ng kanyang business trip, hindi ito agad ipinamahagi sa lahat. Sa halip, kailangan pang maghintay hanggang sa kaarawan ng bawat isa bago ito ilabas, sinasabing iyon ay isang espesyal na regalo na inihanda para sa kanila. Kinagabihan, natuklasan ni Ligon na si Theo, na may kasintahan na, ay nakikipaghalubilo pa rin sa ibang babae. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya sa kanya. Pumunta siya sa consulting room at nakita si Zoon na natutulog sa loob. Tumango-tango ang ulo niya at bago pa man bumangga sa mesa, sinalo siya ni Ligon. Tahimik na pinagmasdan ni Ligon ang magandang mukha ng taong nasa loob niya, labis na nabighani hanggang sa hindi na niya napigilang lumapit. Sa mahalagang sandaling iyon, nanaig ang kanyang rason sa kanyang pagiging padalos-dalos. Nakita niya ang mga dokumento sa mesa at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng iburahin ang alaala na nakasulat sa itaas. Sa kabutihang palad, nagising si Zoon sa tamang panahon. Nang magkatinginan silang dalawa, kapwa sila nagulat. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman ni Zoon na hindi pa pala lubusang nabasa ni Ligon ang nilalaman at saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, nag-alok si Ligon na mag-midnight snack. Nang makita niyang tumanggi si Zoon, ipinaalala niya ang pangako ni Zoon dati. Lumabas na noong araw na sila ay natrap sa maliit na silid, nagpa siya silang maglaro ng bato-papel gunting para malaman kung sino ang magtatago. Sa basket ng labada, si Zoon ang natalo. Sinamantala ni Ligon ang pagkakataong ito upang matalinong ituro na walang mata si Zoon sa mga lalaki. Ngunit inisip naman niya na hindi lang makakain ni Ligon ang mangga kaya sinabi niyang maasim ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono upang ipakita kay Ligon na nag-text si Theo sa kanya ng 12 beses sa isang araw. Hindi inaasahan, hindi pa rin sumuko si Ligon, direktang nagpinta ng puso sa kanyang maulap na salamin at sinabi na sa lalong madaling panahon, gagawin niyang ganoon ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nagising si Zoon sa bahay at biglang napansin na may umbok sa tabi ng kama. Itinaas niya ang kumot at nagulat nang makita ang isang estranghera na nakahiga sa tabi niya. Pagkatapos mag-imbestiga, nalaman ni Zoon na ito ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ina at pansamantala itong maninirahan sa kanilang bahay sa loob ng halos isang buwan. Ang hindi inaasahan ni Zoon ay ang galing ni Saiyan sa pakikisama. Sa loob lamang ng isang maikling araw, nakuha niya ang loob ng buong pamilya. Nakuha rin ni Zoon ang pagmamahal ng buong kapitbahayan. Pagkabalik ni Zoon sa ospital, napansin niyang nawawala ang keychain na regalo ni Theo. Sinubukan niyang alalahanin at bigla niyang naalala ang hindi inaasahang insidente nang makita niya si Lee Sin kahapon. Upang harangin ang mga bolang lumipad, humiga siya sa kalsada. Malamang ay nawala niya iyon noon. Ngunit hindi niya alam na ang keychain ay itinapon niya mismo sa bag ni Lee Sin. Sa sandaling ito, hinahanap pa rin niya iyon sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Sa huli, napansin niya ang isang imburnal at napagtantong masyadong maiksi ang taas kaya hindi niya maabot. Nagpasya siyang buksan ang takip ng imburnal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, hindi niya ito nagalaw kahit kaunti. Sa sandaling iyon, lumapit si Ligon sa tabi niya. Tinanong siya ni Zoon kung nakita niya ang keychain na hugis store. Hindi inaasahan, tuwang-tuwa si Ligon na ituro na napakamura ng bagay na iyon at pinayuhan si Zoon na huwag na itong hanapin. Bibili siya ng kapareho para dito. Ngunit sumagot si Zoon na hindi nakasalalay sa mahal o mura ang halaga ng isang bagay, kundi sa nagbigay nito. Kinagabihan, nililigawan ni Theo si Min Jung sa loob ng kotse at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, basta humingi lang siya ng pabor kay Zoon. Sigurado, tutulungan niya itong tapusin maging ang gawain ni Min Jung, bilang kapalit gusto niya ng halik kay Min Jung. Nasa katabing sasakyan si Ligon, narinig niya ang usapan nila. Nagalit siya at agad na binuksan ang wiper, sadyang pinatalsik ang tubig sa sasakyan ni Theo. Pauwi, nakita niya si Zoon na hinahanap pa rin ang keychain na iyon. Napakanipis pa ng suot nito. Kaya't hindi niya alam kung saan siya kumuha ng kapareho, at nang harapin ang pagtatanong ni Zoon, nagsinungaling pa siya na sadyang ninakaw niya iyon dahil sa inggit.
Si Zoon, habang nanginginig, ay naghanda na mag-text para tanungin kung ano ang ginagawa ni Theo. Balak sana ni Ligon na ibigay ang kanyang jacket sa kanya, ngunit nag-alinlangan siya ng matagal. Sa huli, ipinukol niya ito ng direkta kay Zoon at mayabang na nagreklamo kung bakit napakainit ng panahon. Sino ang mag-aakalang hindi pala nagpapasalamat si Zoon? Naiinis pa siyang bumalik sa ospital. Nang makita niyang malapit ng masaksihan ang halikan ni Theo, hinila ni Ligon si Zoe at pinangako sa kanya na anuman ang mangyari, huwag siyang masaktan at huwag siyang umiyak. Tinawag si Lee Shin sa istasyon ng pulisya upang muling isadula ang insidente ng pagtalon sa tulay noong gabing iyon mula sa kanyang pananaw. Noong gabing nag-away ang kanyang kuya, si Ligon, at ang kanilang ina, dahil sa pag-aalala, sinundan niya ito palabas. Nang makita niyang nakaupo ang kanyang kuya sa railing ng tulay, naisip niya na mas mabuti na iwanan na lang si Ligon ng mag-isa. Kaya tumalikod siya at umalis, ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nakarinig siya ng tunog ng isang bagay na nahulog sa tubig. Nang lumingon siya upang tingnan, hindi na niya nakita ang kanyang kuya sa tulay. Dali-dali siyang bumaba sa tulay at agad na tumawag ng rescue. Naghinala ang pulisya dahil bago pa dumating ang rescue team, nailigtas na ni Lisin ang tao at nailabas sa pampang. Ayon sa pahayag ni Lisin, nauna na siyang tumakbo sa ilalim ng tulay, kaya't imposibleng mailigtas ang tao sa ganoong kaikling panahon. Sa sandaling ito, dumating si John Man sa tamang panahon, kaya't naresolba ang panganib. At ang ina ng magkapatid ay napakalakas din, halos masasabing walang pakialam sa kuya nilang si Lee. Ngunit labis na kontrolado ang nakababatang kapatid na si Lee Shin. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, bawat minuto, bawat segundo ay puno ng schedule. Kapag nakita niyang nagsasanay si Lee Shin, agad siyang nagagalit. Kapag nilalaan ng kanyang anak ang oras para pumirma ng bola, normal na rin iyon. Nang dumating si Lee Shin sa ospital para sa psychological counseling, malinaw na ipinakita niya ang matinding obsessive-compulsive disorder. Patuloy siyang inaayos ang mga inumin sa harap niya. Napansin ito ni Zoon dahil ang ilang profesional na atleta, dahil ayaw nilang bigyan ang inaasahan, ay nagkakaroon ng ganoong sintomas. Ikinuwento ni Lee Shin ang napakaraming tao na hindi niya kayang bigyan, ngunit kulang lang ang kanyang sarili. Ito ay dituwirang nagsasabi na hindi pa nabubuhay si Lee Shin para sa kanyang sarili, kundi nabuhay lamang sa mga inaasahan ng iba, hanggang ngayon. Bukod pa rito, sa totoo lang ay napakainit ng puso ni Lee Shin. Dahil sa buhay na itinakda ng kanyang ina, pinalampas niya ang pagkakataong magbigay ng pirma ng basketball sa mga tagahanga. Magulo ang pinangyarihan, ngunit kinabukasan, nang pumasok si Gokbong sa klase, ang nakita niya ay ang mga regalong nakahilera ng maayos. Sa loob ng maikling araw sa sasakyan, mainit na hinahalikan ni Theo si Minjung nang matuklasan niyang may ibang lalaki na humahawak sa kanyang isda sa lawa. Dali-dali siyang tumakbo upang maging bayani na nagliligtas sa dilat. Nakita ni Ligon na nawala ang babae sa sasakyan. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag, ngunit sa mata ni Zoyon, sa sandaling ito ay isa lamang siyang lalaking may bastos na ugali. Paano siya maihahambing kay Theo na mahusay sa lahat ng bagay? Nagdahilan si Theo na kailangan niya si Minjung para makatulong, kaya ipinasa niya ang lahat ng trabaho ni Minjung kay Zoyon. Nang matanggap ang kumpirmasyon na hinahanap niya si Minjung para magsaya at walang pakialam kay Zoyon, sinabi niya agad na nagugutom siya at gustong yayain si Theo na kumain ng midnight snack. Nagdulot ito ng sakit sa puso ni Ligon na nakasaksi sa lahat. Dahil lang sa isang salita mula kay Theo, handa siyang tulungan ang iba na tapusin ang kanilang trabaho, kahit hindi niya trabaho. Gusto ni Ligon si Ryuhyun, wag nang gumawa ng mga kalokohan. Ngunit nilibak siya nito na ang lahat ng kanyang ginawa ay lumampas na sa limitasyon. Kinuha niya ang ninakaw na keychain at sinisi si Ligon na ang lahat ng ginawa niya ay dahil lamang sa kanyang pagiging makasarili. Akmang magpapaliwanag si Ligon nang sampalin siya ni Zoon. Isang taong napakaingat sa kanyang imahe, ngunit sa sandaling ito ay naging pipi. Marahil, ang sakit sa puso ay mas malala pa kaysa sa sugat sa mukha. Nang matapos ni Zoon ang trabaho ni Minjung, natuklasan niya ang isang kahon ng band-aid sa drawer. Nag-alinlangan siya sa pasilyo sandali, ngunit sa huli ay hindi niya pa rin ibinigay kay Ligon. Pagbalik niya sa consulting room, nakita niya na may biglang lumitaw na mainit na kape sa mesa at isang sulat na nagsasabing, umuwi ka na at magpahinga, Theo. Tuwang-tuwang hinawakan ni Zoon ang tasa ng kape, hindi niya alam na si Ligon pala ang nagdala nito. Si Lee Sin, pag-uwi niya mula sa kanyang morning run, ay nakita si Koka na natutulog sa bakuran. Lumabas na tumakas pala ang kanyang kuya sa ospital at umuwi. Tinanong ni Lee Sin kung bakit niya pinalaya si Koka sa bakuran. Sumagot lang si Ligon ng isang salita, binarkada niya ako. Hahaha, sigurado ka bang hindi mo lang binubuhos ang galit mo sa babaeng bida sa aso? Pagkatapos ay walang ingat na tumayo si Ligon at tinakot si Lee Sin na nagmamadaling tinakpan ang mga mata ni Koka. Pagkalabas ng banyo, nagsimulang magpakawala si Ligon. Nagsuot siya ng damit ng kanyang kapatid at ginamit ang kanyang credit card. Nagmaneho pa nga siya ng mamahaling kotse ni Lee Shin upang ipasyal si Gokbong. Si Gokbong ay puno ng paghanga at pag-asam sa resulta. Pumili si Ligon ng isang klasikong sasakyan, labis na mayabang.
Maging ang pulis trapiko sa kalsada ay kailangang magtanong ng ilang katanungan. Nahiya si Gokbong na gusto na lang niyang magtago sa lupa. Sa kabilang banda, patuloy na tinatawagan ni Saiyan si Lisin, ngunit hindi makakonekta. Naiinis siyang paulit-ulit na pinipindot ang larawan ni Lisin sa lata ng beer. Nang buksan niya ang GC, nalaman niyang naglalaro pala si Lisin. Sa dressing room, hiningi ni Junman kay Lisin na isuot ang sapatos na ibinigay ng sponsor. Balak sanang tumanggi ni Lisin. Dahil ang mga bagong sapatos ay madaling magdulot ng paltos sa paa, hindi inaasahan na ginamit ni Junman ang kwento ng kanyang kuya para panakot. Pagkaalis ni Junman sa silid pahingahan, nakita niya si Ligon. Sinabi sa kanya ni Ligon na bilisan niyang pirmahan ang kontrata kay Chaseon. Sinabi ni Ligon na maliit na bagay lang iyon. Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga magulang, bago siya magkaroon ng amnesia, siya ang nangungunang manager, kaya buong kumpiyansa siyang lumapit kay Chaseon. Akala niya ay masasabi niya ang ilang salita para makumbinsi ang kabilang panig. Ngunit sa huli, nalaman niyang nag-aalangan siya at hindi niya masabi ang isang buong pangusap sa loob ng kalahating araw. Sa kabutihang palad, si Chaseon ay tagahanga niya at hiniling niya kay Ligon na makipagtambalan sa kanya laban sa coach. Basta manalo lang siya ng isang laro, papayag na siyang pumirma ng kontrata. Walang pag-aalinlangan na agad itong tinanggap ni Ligon. Nang magsimula ang laban, buong husay na ibinagayway ni Ligon ang raketa niya. Sa unang tingin pa lang sa kanyang postura, alam na agad na isa siyang master. Ngunit ang resulta ay isang tama sa batok ni Chaseon. Sumunod ay ang ikalawang palo, ang ikatlo ay nagpagalit kay Chaseon. Ibinato niya ang raketa at bulong na nagmura, nagbabadminton ka ba o sinasaktan mo ako? Sa kabilang banda, ang laban ni Lisin ay nasa kasagsagan na. Ginawa niya ang isang high-level shot at napanalunan ang buong laro na umani ng palakpasan mula sa lahat ng naroroon. Samantala, hindi alam kung ilang set na ang nilaro ni Ligon. Sa wakas, matagumpay siyang nakahawak ng isang bola. Buong pagmamalaking humiga siya sa lupa at nalaman niyang sugat na sugat ang kanyang palad at dumudugo. Pagdating ni Saeran sa court, nakita niya ang maraming poster ni Lisin. Hindi niya gusto ang ngiti sa poster, kaya kinuha niya ang panulat at gumuhit-guhit dito. Paglingon niya, nakita niyang may tao sa tabi niya. Hindi niya inakala na gusto lang ni Lijic na tumayo siya ng tahimik at gamitin ang salamin ng kalaban bilang salamin. Kahit pawisan, perpekto pa rin siya. Sa oras na ito, lumabas ang staff. Tinanong ni Saiyan kung nasa court pa si Lisin, ngunit nakita nila ang mga poster na dinrawingan niya. Sa kabilang panig, nasugat ang takong ni Lisin dahil sa bagong sapatos. Natakot siyang malaman ng kanyang ina, kaya mabilis niyang itinago ang kanyang paa. Pagdating ni Jison, wala siyang sinabing maganda, puro paninisi lang, bumagal ang bilis ng laro ng anak ko. Lahat ito ay dahil sa hindi niya pagtuunan ng pansin ang pagsasanay kamakailan. Narinig naman ni Zoon ang usapan ng mag-ina. Sa pagkakataong ito, orihinal siyang pumunta dito para hulihin si Ligon na palihim na tumakas mula sa ospital. Ngunit sinabi sa kanya ni Junman na umuwi na si Ligon. Hindi sinasadyang nabangga niya ang hawak na itlog ni Lisin nang bumibili siya ng gamot sa supermarket. Akala niya ay dalawang ordinaryong itlog lang iyon, hindi niya inakala na sobrang ni Lisin at halos maiyak na doon mismo. Kaya pala, iyon pala ang dalawang maswerteng itlog niya. Sa tuwing may laro siya, palagi siyang naghahanda ng dalawang itlog. Ngunit ngayon ay basag na ang kanyang mga itlog, ibig sabihin ay matatalo si Lisin sa finals bukas. Sinabi sa kanya ni Zoyo na lahat iyon ay pamahiin, ngunit dismayadong bulong ni Lisin na kung matalo siya sa 7 laban, hindi niya makukuha ang 100 milyon premyo. Ang pagkawala ng halagang ito ay nangangahulugang mawawalan din siya ng 1-0, 0-0-0 tagahanga, kasama pa ang pera mula sa advertising at mga sponsor. Ang kabuang pinsala ay maaaring umabot ng humigit kumulang 1 bilyon. Biglang natigilan si Ryo iyon. Idinagdag pa ni Lisin, kung masaktan ulit ako sa court, matatapos na ang karera ko bilang atleta. Upang pakalmahin ang mahinang kaluluwa ni Lisin, wala siyang nagawa kundi sundin ang paraan ng pagtanggal ng sumpa na sinabi ni Lisin. Pumunta sila sa isang maliit na kainan para kumain ng tteokbokki. Ngunit sa buong proseso, si Lisin ay nasa tabi lamang at nakatingin ng may paghanga at pinapahanap pa siya ng opinyon tungkol sa pagkain. Matapos kumain ng tteokbokki, dinala naman si Torion sa isang bakery at pinilit siyang tikman ang mint cake sa harap ng isang taong may mukhang punong-puno ng pag-asa, habang ang isa naman ay mukhang nasisiyahan. Tiningnan ni Lisin ang cake sa harap niya at sinabing, kapag hindi na niya kailangan kontrolin ang kanyang pagkain, tiyak na matitikman niya ang lahat ng ito. Sa oras na iyon, napagtanto ni Zoyo na dinala siya ni Lisin para tikman ang mga pagkain ito. Ito ay dahil hindi pa niya natitikman ang mga ito. Kaya, sinubukan niyang kumbinsihin si Lisin na mamuhay para sa kanyang sarili. Sa oras na ito, tumunog ang alarm sa orasan ni Lisin. Ito ang oras ng pagsasanay na inihanda ng kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi tulungan siyang makakuha ng taxi. Sinabi ni Zoro na kaya niya ang sarili niya at labis siyang nagpapasalamat kay Lisin sa pagpapakain sa kanya ngayon. Sinabi rin niya na kahit hindi niya masyadong naiintindihan ang laro, buong puso niyang pinanood ang laro ni Lisin.
Pagkatapos purihin ang isang binata, sumakay siya ng taxi at umalis. Pinuri lang niya ako, bulong ni Li Xin, na parang nakakaawa ang pakinggan. Gusto lang niyang makatanggap ng papuri, ngunit narinig niya ito mula sa bibig ng isang estranghero. Tumakbo si Li Xin ng mabilis para ihatid si Zoon pauwi. Ngunit ayaw niyang sumakay ng sasakyan dahil kailangan niyang sumunod sa oras ng kanyang pagtakbo. Dahil dito, hindi mapakali si Zoon sa loob ng sasakyan. Kaya, hiniling niya sa driver na bagalan ang takbo habang pinaalalahanan si Li Xin na mag-ingat sa kanyang mga paa. Nang makarating ang sasakyan sa ospital, hindi pa rin bumaba si Zoon. Nang makita niyang dahan-dahang tumatakbo si Li Xin, saka lang niya sinabi sa driver na magbayad. Nakita ni Zoon ang dumi sa mukha ng kalaban, ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo, hindi niya matukoy ang tamang lugar. Kaya, direkta niyang itinaas ang kanyang kamay at nilinis ito para kay Li Xin. Hindi niya napansin na nagbago ang tingin ng kalaban. Sa oras na ito, isang mensahe ang dumating na ikinagulat ni Li Xin. Ginastos ng kanyang anak ang 700 at 70,000 para sa isang pagkain. Kaya pala ang anak ni Li, niyaya ni Gon ang mga doktor sa departamento ni Zoon para lang mapasaya ang lahat. Napansin niya ang kwintas sa liig ni Minjung. Gayunpaman, binanggit din ng team leader na hindi niya makita ang keychain na hugis store sa drawer nito, at tinanong pa si Li Gon kung nakita niya iyon, na naging dahilan upang mabilis siyang uminom ng tubig upang kumalma. Pagkatapos ihatid ni Li Xin si Zoon, nakatanggap siya ng mensahe na nagpapaalam na gumastos siya ng 770,000. Lumabas na si Li Gon ay maingat na nagbalot pa ng take-out para sa bawat isa. Agad na nagtawagan ang magkapatid. Nagitngit si Li Xin at tinanong kung bumili ba siya ng isang buong baka. Agad namang iniba ni Li Gon ang usapan. Sinabi niyang nagpapagawa siya ng bagong at credit card. Nalaman niyang nasa ospital si Li Xin at gustong kunin ang card. Nagpaumanhin siya at sinabing wala siya sa ngayon. Hindi niya alam, inilabas ni Li Xin ang keychain mula sa kanyang bulsa at akmang tatawagin si Zoon para ibalik ang mga gamit niya na naging dahilan upang tumalon si Li Gon at patungan ang kanyang nakababatang kapatid. Nakahiga ang dalawang magkapatid sa damuhan at inalala ang mga lumang alaala. Lumabas na mahal ng nakatatandang kapatid si Li Xin mula pa noong bata pa sila. Kaya, nang masugatan si Li Gon at mapilitang magretiro, gusto ni Li Xin na tuparin ang kanyang pangarap kasama ang kanyang kapatid. Ngunit nang malaman ni Li Gon ang iniisip ni Li Xin, sinabi rin niya sa kanya na mamuhay para sa kanyang sarili. Wala pang ilang minuto, nagsimula ng maglaban ang dalawang magkapatid, para sa teritoryo sa malawak na damuhan. Dumaan si Zoon sa silid ng pasyente ni Li Gon. Tiningnan niya sandali ang name tag at saka umalis. Sa sumunod na eksena, nagising si Li Xin sa kanyang silid ng pasyente. Nakita niyang may nakadikit na band-aid sa kanyang mukha. Kinaumagahan, dumating ang chief nurse para suriin ang silid. Hindi niya alam na ang nakahiga sa kama ay hindi si Li Gon. Dinala ni Li Gon si Chaseon sa kumpanya para pirmahan ang kontrata na ikinatuwa ni John Man. Ngunit sa huli, ipinasok niya mismo ang kontrata sa kanyang bulsa at binigyan si John Man ng resignation letter. Habang siya ay naguguluhan pa, binigyan ni Li Gon ng bagong calling card si John Man at inanyayahan siyang uminom ng tsaa sa kanyang kumpanya bago siya umalis. Nagpasalamat din siya kay John Man sa pagpapahiram ng meeting room na ikinagalit ni John Man at nagmura. Sinabi niyang ibubunyag niya sa media ang tungkol sa pagkakasugat ni Chaseon. Ngunit nakita niyang nag-post na si Li Gon ng announcement na nagsasabing ang sikat na female tennis player na si Chaseon ay nasugatan at hindi maglalaro para mag-focus sa recovery treatment. Nagpa siya ang mga malalaking tao sa industriya na mamuhunan sa proyekto ng pananaliksik ni Zoon, ngunit ang pinakamahalagang ulat ng pananaliksik ay hindi pa naisusumite. Napaisip si Zoon na ay patay na dahil nasa kamay pa rin ni Li Gon ang ulat, ngunit nagka-amnesia na ang kalaban. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Sa oras na ito, naisip niya si Li Xin, ang kanyang nakababatang kapatid, kaya pumunta siya sa nurse station para hanapin ang contact number ni Li Xin, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na naglalaro siya sa finals. Naalala niya na nandyan pa rin ang kanyang mga magulang. Bilang resulta, walang magawa ang nurse kundi ituro ang screen ng telepono. Nasa court din ang mga magulang ni Li Jun kaya, gumawa siya ng dahilan na kailangan ng ospital ng bagong ni Li Jun na kuha niya ang password ng pangunahing pinto mula kay Jisun. Nang umabot sa kasagsagan ang laro ni Li Xin, habang nagsisilbi, naalala niya ang payo ni Romeo at ng kanyang kuya na pinayuhan siyang mamuhay para sa kanyang sarili. Biglang nahulog ang tennis ball sa kanyang kamay sa lupa. Sa kabilang banda, matapos ang panloob na pagtatalo, sa huli, nagpa siya si Zoon na palihim na pumasok sa bahay ni Li Gon. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nagulat siya sa koka na nasa sala. Sa kabilang banda, alam ni Theo na hindi pa nakakarating si Li Gon sa recovery room, kaya pumunta siya sa silid ng pasyente kasama ang chief nurse. Ang resulta, ang grupo ng bonga ay mahimbing na natutulog, lumingon na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Agad na tinawagan ng chief nurse si Zoon para ipaalam na tumakas si Li Gon sa ospital. Ngunit abala si Zoon sa pagpapaliwanag sa koka, kaya hindi niya ito nakita. Si Zoon ay parang magnanakaw, naghahanap ng kanyang bagahe sa lahat ng dako.
Hindi niya alam na si Ligun ay nagmamaneho pa uwi sa oras na ito. Bagamat sa huli, nanalo pa rin si Li Xin sa laban. Ngunit dahil sa 7 banal na serbisyo, pinagsabihan siya ng kanyang ina sa loob ng kalahating araw at gusto pa siyang ipasok sa ilang klase ng serbisyo. Sa unang pagkakataon ay sumuway si Li Xin sa kanyang ina. Dinampot niya ang kanyang bag at sinabing gusto niyang umuwi para maligo at matulog ng mahimbing. Si Zoyon sa kwarto ay parang langgam sa mainit na kawali. Matagal siyang naghanap ngunit wala siyang makita. Sa oras na ito, ang malaking pinto sa tabi ng kusina ay nakakuha ng kanyang atensyon. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Ang resulta ay walang ilaw sa silid. Kaya't binuksan ko muli ang kurtina. Sa pagtingin sa paligid, nakita ko ang isang larawan ng bata pa si Ligun sa bookshelf. Sa oras na ito, napagtanto ni Zoyon na marahil ito ang silid ni Ligun. Sigurado, nakita niya ang kanyang maleta sa ilalim ng mesa ng pag-aaral. Sa sandaling handa na siyang umalis, nakakita siya ng malabong anino sa pangunahing pinto. Mabilis siyang lumingon ngunit walang nakitang lugar na mapagtataguan. Nang buksan ni Ligun ang pinto, gumawa si Zoyon ng pinakamababaw na desisyon. Hinarap si Ligun, lumapit ng paunti-unti, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, ngumiti ng mahiya ngunit magalang pa rin. At ngayon, kaunting pahiwatig sa episode na ito. Dapat ay nagmamadali rin si Li Xin pauwi, ngunit hindi inaasahang hinarang siya ni Saiyan sa kalagitnaan ng daan. Ayon sa impormasyon, nag-date sina Saiyan at Li Xin noon. Ito rin ang nagpapaliwanag sa eksena ng halikan sa parking lot sa episode 2. Ang lalaking malambing ay handang umamin ang pag-ibig sa kanyang unang pag-ibig. Nang makita niyang pumasok ang kanyang unang pag-ibig sa elevator, gusto niyang lumikha ng isang nakatadhana at hindi sinasadyang pagkikita. Kaya, tumakbo si Ligun ng buong bilis sa ikalawang palapag at matagumpay na naharangan ang umaakyat na elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bigla siyang natigilan. Sa loob ay hindi lang ang kanyang unang pag-ibig, kundi pati na rin ang 2,200 fee na incandescent bulbs. Gayunpaman, hindi ito nakapigil sa binata na magpakita ng kanyang alindog. Ngunit hindi alam ni Ligun na ang dilaw na tulip na madali niyang nakuha ay nalanta agad nang magsara ang pinto ng elevator. Nalaman niyang mayroong isang bulaklak na kasing ganda mo. Nagulat si Ligun at tumalon mula sa lupa. Sa loob lamang ng 0.01 segundo, naisip niya ang isang paraan upang iligtas ang sitwasyon dito. Bagamat awkward ang atmosphere, hindi ito nakapigil sa kanya na panatilihin ang kanyang composure. Kung tutuusin, pwedeng malaglag ang ulo, pwedeng umagos ang dugo, pero hindi pwedeng mawala ang dangal ng isang lalaki. Napagtanto ni Ligun na hindi magiging maayos ang pag-ibig, kaya gusto niyang bumuo ng karera para maging komportable. Sa huli, ang material na bagay ang pinakamalaking garantiya para sa pag-ibig. Ngunit kinuha na ni Li Xin ang credit card, at maging ang down payment para sa pagpirma ng kontrata sa mga atleta ay hindi rin niya makuha. Kaya, nagpasya siyang umalis sa ospital at maghanap ng mga investor. Kinabahan si Zoyon. Paano kung makasalubong niya sa daan ang isa o dalawang dating kakilala? Naalala niya ang mga nakaraang pangyayari. Hindi ba't katapusan na niya? Kaya naman, pumarang siya sa sasakyan ni Lee. Inarangan si Gon sa gitna ng daan, humihiling na sumama sa kanya bilang kanyang medikal na tagapag-alaga. Pagkasakay pa lang niya sa kotse, tinignan na agad siya ni Ligun ng buong pagmamahal. Dinala ni Ligun si Zoyon upang makipagkita sa isang kilalang investor. Gaya ng dati, puno pa rin siya ng kumpiyansa, sinabing narito siya upang bigyan ng pagkakataon ang investor. Ang kanyang tono, na tila siya ang may-ari, ay nagpatawa sa investor. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paalisin sila, ngunit nakaisip agad si Ligun ng isang plano sa loob lamang ng 0.01 segundo. Sinubukan niyang makuha ang loob ng investor, sinabi sa kanya na huwag pustahan ang kabayong may bilang na 5. Nagpataas ito ng interes sa investor. Agad na sinimulan ni Ligun ang kanyang on-the-spot na pagsusuri para sa kanya. Pagkatapos, nagbigay si Zoyo ng kanyang opinyon mula sa medikal na pananaw. Sinabi niyang mukhang balisa ang kabayong may bilang na 5 na may malabong tingin at ungol na parang batang natatakot. Nang magtaka ang amo kung sino pa si Zoon, buong pagmamalaking itinulak ni Ligun ang kanyang sarili sa harap. Sinabing si Zoon ang doktor na nangangasiwa sa kalusugan ng kaisipan ng atleta ng kumpanya. Nagalit si Zoyon at nagitngit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, paano makakumbinsi ang amo sa ilang salita lang? Tinanong niya si Ligun kung anong numero ng kabayo ang dapat niyang pustahan sa pagkakataong ito. Matagal na tinitigan ni Ligun ang kabayo. Naghihintay din ang amo hanggang sa tumigil ang pagbebenta ng tiket. Sinabi lang ni Ligun na piliin ang numero 3. Dahil dito, galit na galit ang amo, kaya pinalayas ang dalawa. Nagtaka si Zoyon kung bakit hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Kahit hindi niya alam, dapat siyang maghula ng isang numero. Sa oras na ito, tumunog ang loudspeaker. Nagkagulo ang lahat. Talagang nanalo ang numero 3 at naging dark horse ng laro. Tinawag sila ng mga tauhan ng amo. Gusto silang kausapin muli ng amo. Gayunpaman, nilalaro ni Ligun ang laro ng key hard to get. Sinabing abala siya at dapat magtakda ng ibang oras ang amo. Nagtaka si Zoyon kung bakit may kakayahan si Ligun na ito, ngunit kailangan pa ring humingi ng puhunan mula sa amo. Ang resulta ay isang pangungusap mula kay Ligun na ikinagulat niya.
Pagkarating niya sa ospital, nakatanggap si Zoe ng tawag mula kay Theo, na inimbitahan siya sa isang meeting sa conference room. Sa ganap na ang ganitong tanga at mapagpakumbabang pag-ugali ni Zoe ay labis na ikinagalit ni Ligon sa tabi niya. Hindi niya maintindihan, bakit ako natalo sa isang scoop na ganoon? Nang gabing iyon, si Ligon ay niloko at dinala sa operating room para sa isang iligal na pagsusuri. Bago siya tuluyang mawala ng malay at mahulog sa koma, nagtaka siya kung bakit dapat sana ay si Zoe ang kausap nito, ngunit bakit narito siya? Naghanda si Zoe ng mga kandila at petal sa conference room, naghahanda na umamin ng pag-ibig sa kanyang minamahal na Theo. Ngunit hindi niya alam na sinulsulan siya ng propesor ng surgery na magnakaw ng kanyang resulta ng pananaliksik at ilipat si Ligon mula sa psychiatry department patungo sa neurosurgery department ni Theo. Ang layunin ng medical examination na ito ay maghanap ng bagong proyekto ng pananaliksik sa specimen ng pagsubok. Matagal na naghintay si Ligon at Torion kay Theo sa conference room. Ngunit nakita niya itong dumaan sa labas. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito. Dahil sa pagsunod niya, natuklasan niya ang tunay na kulay ni Theo. Lumabas na si Theo ay lihim na nakikipag-date kay Minjung sa ilalim ng kanyang otoridad. Ngunit patuloy itong inililihim kay Zoyon na gustong samantalahin ang kanyang katangahan para mag-overtime at tulungan si Minjung. Pagkatapos nilang mag-usap, narinig ni Zoyon na aalis na si Theo para sa kanilang date. Nagmamadaling tumakbo si Zoyon, sinasamantala ang bawat segundo para tapusin ang lahat ng dekorasyon sa conference room. Gayunpaman, napakabagal ang paghipa ng bawat kandila, kaya kinuha niya ang fire extinguisher sa tabi niya at ginawa ang emergency treatment. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali, napuno siya ng alikabok. Sa sandaling malapit nang bumukas ang pinto, dahil kay Minjung, nakilala sa kanyang pagiging selosa, naiwasan niya ang sukdulang kahihiyan. Si Ligon, nagising siya at tumakbo sa conference room. Wasak ang kanyang puso nang makita ang hirap na sitwasyon ni Zoyon. Sinabi niya kay Zoyon na huwag magkunwaring kaawa-awa rito. Mas mabuti pa raw kung sampalin niya ng malakas si Theo. Ngunit sinabi ni Zoyon na lahat ng nangyari ay dahil sa kanya at walang kinalaman kay Theo. Sinabihan din niya si Ligon na huwag mangialam sa mga bagay na hindi naman siya kasali. Galit na galit si Ligon at agad na hinila si Theo palabas ng kotse. Binalaan niya si Theo na huwag nang traidurin si Zoyon. Kung hindi, kapag siya ay nagalit, kahit ano ay kaya niyang gawin. Pauwi, hindi sinasadyang nakasalubong ni Lisin si Zoe. Sa tuwing nakikita niya si Zoe, lagi siyang mukhang malungkot. Ang kanyang simpleng pagkatao ay muling nagpakita. Isang tasa lang ng kape at ilang nakakatawang biro ay sapat na para pasayahin si Zoe. Sa oras na ito, marahil ay hindi alam ni Lisin na gusto na niya si Zoe. Kinabukasan, muling nahuli sa pagpasok si Minjung. Kumikislap ang mga mata ni Sohyun, hindi alam kung paano haharapin ang taong ito. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang kwintas sa liig ni Minjung. Ang mga murang bagay sa kanyang kamay ay biglang hindi nakaakit-akit. Sa oras na ito, dumagsa ang masamang balita. Sinabi ng chief nurse sa kanya na na-discharge na si Ligon sa ospital at sinamantala ni Theo ang pagkakataon na magsumbong na sinabing nakipag-away si Zoyon sa pasyente. Sinamantala naman ng propesor ang pagkakataon upang punahin si Zoyon sa kanyang mahinang pamamahala. Ang dalawang masasamang tao ay parehong masaya at nagdulot ng kapahamakan. Gustong agawin ang proyekto ng pananaliksik ni Zoyon. Sa wakas, nagkaroon din si Ligon ng sariling kumpanya. Tuwang-tuwa ang buong pamilya at nagpadala ng mga pagbati. Gayunpaman, ito ang nagpaproblema kay Ligon. Bukod pa sa pagtakbo-takbo ni Coca sa lahat ng dako na naglaglag ng maraming balahibo ng aso, ang luma at nakasanayang kaugalian ng ama ay mahirap tanggapin. Maging ang ina ay nag-aalala na marumi ang pagkain sa labas, kaya pinuno niya ang bagong biniling refrigerator ng kumpanya ng kimchi. Inimbitahan ni Theo si Zoyon para lumabas, walang kahihiyang gustong ilipat ang proyekto ni Zoyon sa larangan ng neurosurgery, sinabing maaaring magambala ang eksperimento. Ayaw lang niyang masira ang pagod ni Zoyon sa isang iglap. Si Zoyon, galit na galit si Maha na gusto niyang itapon ang tubig sa baso sa mukha ni Konryo, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya si Zoyon na ibigay ang proyekto kay Zio. Nagpunta siya sa opisina ni Zio at nakita ang magulong desk. Maingat pa rin siyang tumulong sa paglilinis ng basura sa mesa. Bilang resulta, natuklasan niya ang ulat ng kalusugan na lihim na ginawa ni Zio para kay Ligon. Noon lamang niya naintindihan na lahat ng bagay ay planado na. Hindi inasahan ni Jihak na magiging napakababaw ni Zio na nagsagawa ng general anesthesia nang hindi ipinaalam sa pasyente. Sinabi pa ni Zio na kung gusto niyang magalit, kailangan niyang maging elegante. Kaya inalis ni Soyon ang kwelyo ni Zio at ibinuhos ang lahat ng basura na kakalinis lang niya sa mesa. Gamit ang kanyang mga aksyon, ipinakita ni Maha kay Zio kung ano ang ibig sabihin ng pagiging elegante. Bago umalis, itinapon din niya ang keychain sa basurahan. Binuksan ni Eugene ang pinto at nakita si Soyon na basang-basa. Pilit na umiti si Soyon at sinabi kay Eugene na huwag magtaka, nakita niya ang lugar na ito batay sa address sa EV card. Hindi binigyan ni Soyon si Eugene ang pagkakataong magsalita, patuloy siyang nagdaldal, granite din ba ito dito? Mag-ingat ka, kung hindi ay sasakit ang iyong baywang sa loob ng mahabang panahon.
Nakita ni Eugene ang lahat, ngunit hindi nagsalita. Sa halip ay tinanong niya kung bakit siya narito. Bilang resulta, sinabi ni Soyeon na hindi niya kailangan ng social insurance at iba pang benepisyo, sapat na ang pagkain at tirahan na ibibigay ni Eugene. Tinanong niya si Eugene kung nasaan ang kanyang silid. Nang makita niyang tulala pa rin si Eugene, sinabi niya na pumunta siya para mag-apply ng trabaho. Pumunta ako para maging team doctor. Ganoon nagsimula ang kanilang pagsasama. Matapos pag-usapan ang pangunahing storyline, punan natin ang butas na hinukay kanina. Una, ang pagmamahal ni Jisoo sa kanyang anak. Pagkatapos ng matinding pagsasanay, nakatulog si Lee Shin. Natuklasan ni Jisoo ang palto sa ilalim ng talampakan ng kanyang anak. Pinilit niya si John Man na sabihin ang totoo, napakalakas ng sponsor ng sapatos, at hindi nila ito maaaring galitin. Ngunit para kay Jisoo, hindi niya alam ang ibig sabihin ng hindi maaaring galitin. Kinuha niya ang sapatos at nagpa siya na pumunta sa opisina ng sponsor upang punitin ang kontrata sa harap nila, kahit na kailangan niyang harapin ang mahal na multa sa paglabag sa kontrata. Patuloy pa rin siyang determinadong protektahan ang kanyang anak. Ngayon, isisiwalat na ang katotohanan tungkol sa halik ni Lee Shin at Soyeon. Sa reunion ng klase, ang nagkabit ng medalya sa puno ay si Soyeon talaga. Nakita ni Soyeon si Lee Shin sa pagtitipon, pagkatapos ay hinabol siya sa sasakyan at puwersahang hinalikan. Pagkatapos ay sinampal niya si Lee Shin. Ang dahilan niya sa paggawa nito ay dahil palaging iniiwasan siya ni Lee Shin, na para bang siya ang iniwan. Ang halik na ito ay nangangahulugang nagmamahalan pa rin sila, at ang sampal ay patunay na siya ang unang nakipaghiwalay kay Lee Shin. Pinanatili ni Soyeon ang medalya mula noon, ngunit hindi niya nakilala si Eugene, kaya hula ng editor na baka nagkamali siya sa pagkakakilanlan kay Lee Shin bilang Eugene. Matapos matuklasan ni Soyeon ang totoong pagkatao ni Seo, ginawa niyang aktibong hanapin ang mga mamumuhunan ng mas maaga. Ginawa ang pagpapaalis sa kanya ng ospital na isang espesyal na pag-aayos upang obserbahan ang buhay ni Eugene. Nahawakan niya ang masamang hangarin ng direktor na paalisin siya sa proyekto. Sino ang mag-aakala na pagdating niya rito upang mag-apply ng trabaho, ayusin na ni Eugene ang kanyang damdamin para sa kanya. Gusto kita noon, ngunit ngayon ay hindi na. Tumanggi siyang tanggapin siya at gusto pa siyang paalisin. Nagpanggap siyang kaawa-awa dahil umuulan at low-bat ang telepono niya. Ngunit hindi na tinag si Eugene. Direkta niya siyang binuhat na parang prinsesa at balak siyang itapon sa labas. Bilang resulta, ang yakap na ito ay nagpatalon sa puso ng team ni Eugene. Sinabihan niya itong pumasok sa ekstrang kwarto para mag-charge ng telepono at umalis na siya. Kinabukasan, paggising niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi lang nanatili si Soyeon, nag-order pa siya ng pagkain sa labas para sa almusal. Naisip ni Eugene, niloloko mo ba ako? Nang habulin kita, para akong hangin sayo. Ngayong nagpa siya akong tapusin ang ugnayan, kumakapit ka naman sa akin. Galit niyang tinanong si Soyeon kung ano ang layunin nito. Dahil pasyente kita, kailangan kong panindigan ka at panagutan ka hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Eugene. Narinig ni Soyeon na may problema sa atleta habang nagpapagaling. Naisip niya na dumating na ang pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan. Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, kailangan din niyang kumbinsihin si Eugene na kunin siya bilang team doctor. Hindi inaasahan ni Eugene na isasama siya, kaya kumapit siya ng walang hiya. Anong ginagawa mo? Sino ang gumagawa niyan? Gusto mo ba akong tratuhin ng ganoon? Diyos ko, aalis ka ba talaga, Eugene? Para mabago ang isip ni Eugene, kailangan ni Soyeon na sumugal. Kung makukumbinsi niya si Chaseon na magparehab, kailangan siyang kunin ni Eugene ng walang kondisyon. Nagkasundo ang dalawa ng hindi sinasadya. Ngunit hindi nila alam, ito ay simula pa lamang ng bangungot. Gusto niyang malaman kung bakit ayaw ni Chaseon magparehab, ngunit ang sinabi ng kabilang partido ay hindi niya naintindihan kahit isang salita. Nalaman pa ni Chaseon na niloloko niya ito para pumasok sa rehabilitation room. Pagkatapos ay biniro niya ang isang fan, halos mapatawa si Eugene ng husto. Balak ni Eugene na ipabalik sa gwardya ang bagahe niya, ngunit nalaman niyang hindi pa bumabalik si Soyeon. Tinawagan niya si Soyeon ngunit patay ang telepono nito. Pauwi, nakasalubong ni Soyeon si Soyeon. Nang makita itong malungkot, tinuruan siya ni Soyeon na uminom para makalimot. Ngunit sa lalong madaling panahon, pinagsisihan ni Soyeon ang kanyang ginawa. Sa kanyang pagkalasing, napagkamalan ni Soyeon ang ipinadala ng tatay ni Soyeon para sunduin siya na masamang tao. Lumabas si Ben upang maging bayani at iligtas ang dilat. Nang akmang susugod ang isang tao, mabilis itong pinabagsak ni Soyeon sa isang suntok sa balikat na nagpatinag kay Soyeon. Nagbalak si Soyeon na pumasok sa kumpanya sa pangunahing pinto, ngunit pinigilan ng gwardya. Nang makita ng security guard sa ibaba, napagtanto niya na sa pagkakataong ito, marahil ay hindi ganoon kadali ang makapasok ng palihim tulad kagabi. Agad na naisip ni Soyeon ang isang paraan para dalhin siya mula sa parking basement. Ngunit nakita ni Soyeon na walang laman ang parking space ni Eugene. Akala niya ay hindi pa siya umuwi kaya nagpa siya siyang maghintay doon. Ito ang nagpagalit kay Soyeon, pinayuhan niya itong umuwi muna at matulog. Nagbago ang eksena. Nagtataka si Soyeon kung sino ang nagkusa na ayusin ang kumot para sa kanya. Hinilapan niya si Soyeon sa isang tabi.
Pagkatapos ay naganap ang isang nakakatawang eksena. Pinagsama nilang dalawa ang kumot at natulog mismo sa parking lot. Kinabukasan, paggising nilang dalawa, naging magandang tanawin sila sa parking basement. Sinubukan ni Soyeon na gisingin si Soyeon ng ilang beses, ngunit walang reaksyon. Kailangan niyang gumising muna para bumili ng pang-alis ng hangover. Nakatanggap si Eugene ng balita na darating ang mga mamumuhunan sa kumpanya para pag-usapan ang kooperasyon, kaya dali-dali siyang bumaba sa basement para salubungin sila. Nang makita niya si Soyeon na natutulog ng mahimbing sa parking space, ginamit niya ang kanyang paa para gisingin ito. Pagkagising ni Soyeon, nakita niya si Eugene at sinumbatan ito kung paano siya basta na lang pumasok sa kwarto ng ibang tao. Sumagot si Eugene, bakit ka natutulog ng kung saan-saan sa parking space ng ibang tao? Nang magising si Soyeon at makitang malapit na ang mga mamumuhunan, sinabihan siya ni Eugene na bilisan ang paglilinis ng parking space. Kailangan niyang salubungin ang isang mahalagang panauhin. Nakita rin ni Soyeon ito bilang isang pagkakataon para humingi ng room card. Nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Eugene, mapilit siyang sumama kay Eugene para makipagkita sa kliyente, kahit na amoy alak pa siya. Sa huli, nagtagumpay siya, napilitan si Eugene na ibigay sa kanya ang company room card. Sabay na umuwi si Soyeon at Soyeon, ngunit pagpasok nila sa gate, huminto si Soyeon at isinara ang gate. Mauna ka na. Mukhang determinado ka talagang masaktan. Nagkamali ba ako? Hahaha, lumalabas na si Soyeon ay 1-0 na ang uwi para matulog noon. Noon, sinubukan ng kanyang maliit na pamangkin na kindatan siya bilang senyales, ngunit hindi niya alam ang bigat ng sitwasyon. Bilang resulta, mahigpit siyang pinalo ng kanyang ina ng walis. Nagbigay ang mamumuhunan ng mga kondisyon sa pamumuhunan, hinihingi na pumirma si Eugene ng kontrata kay Chaseon bago kumuha ang pambansang koponan. Sa kabilang banda, ayaw sukuan ng direktor ang mamumuhunan, ngunit matatag siyang gusto siyang tanggalin sa proyekto ng pananaliksik. Kaya, inutusan niya si Zio na humanap ng kahinaan ni Soyeon, at kung wala, kailangan nilang gumawa ng isa. Upang makumbinsi si Chaseon at manalo sa pustahan, nagsimulang pumunta si Jihak sa silid-aklatan upang maghanap ng mga libro para dagdagan ang kanyang kaalaman sa tennis. Sinubukan din niyang matutunan ang mga pangunahing galaw ng tennis. Ito ang nagpasaya kay Lee Shin. Malungkot si Lee Shin dahil hindi siya makahanap ng tamang dahilan para ayain siyang mag-date, kaya hinawakan niya ang kamay ni Jihak at tinuruan siya ng mga galaw. Nahagupit pa siya ng nakapusod na buhok ni Jihak sa pisngi. Pagkatapos, tinuruan niya itong gumamit ng racket gamit ang kaliwang kamay, at bilang resulta, muli siyang nahagupit ng malakas. Sa sobrang tuwa ni Soyeon, gusto niyang subukan ang forehand at backhand. Nalaman ni Lee Shin na pupunta siya sa ospital bukas para sa rehabilitasyon ni Chaseon, kaya humingi siya ng numero ni Soyeon at inaya siyang maghapunan bukas. Parehong hindi nila napansin na sila ay sinusundan. Binilhan ni Eugene si Soyeon ng charger ng telepono at nagkataon silang nagkita sa daan pa uwi. Ang dalawang taong may mataas na pagtingin sa sarili ay nagmamadali at mahina uminom. Matapos magmura ng sandali, aambaan na sana niyang habulin ito, nang makita niya ang misteryosong taong sumusunod kay Soyeon. Naglakad ng ilang sandali si Soyeon bago niya napagtanto na may mali. Akma niyang kukunin ang kanyang telepono para humingi ng tulong, ngunit naalala niyang low-bat na ang telepono niya. Kailangan niyang tumakbo, sinubukan ng misteryosong tao na sundan siya, ngunit nahuli siya at sinipa palayo. Inalis ni Eugene ang kanyang sombrero at nalaman niyang si Zio pala ang sumusunod sa kanya. Lumalabas na hinahanap ni Zio ang kahinaan ni Soyeon. Sa araw na iyon, aksidente niyang narinig ang balita na si Eugene ang lalaking nagdurog ng mga daga sa laboratorio. Ayon kay Mingjung, noon ay magkaibigan pa lang sina Soyeon at Eugene. Bakit, pagkatapos ng operasyon, naging unang pag-ibig siya ni Eugene? Kaya, nagkunwari si Zio na humingi ng tawad kay Soyeon sa panloloko, at pagkatapos ay gusto niyang malaman kung bakit si Soyeon ang naging unang pag-ibig ni Eugene sa pamamagitan ni Eugene. Mabuti na lang at hindi pinansin ni Eugene si Zio. Akma nang papasok si Soyeon sa kwarto. Nang akmang papasok si Soyeon sa kwarto, nakarinig siya ng doorbell sa labas. Akala niya ay si Eugene na ang dumating, ngunit nang buksan niya ang pinto, si Lee Shin pala ang nakita niya. Bakit ka nandito? Kapatid ko ang sayo. Unang pag-ibig. Ang sinabi ni Eugene na unang pag-ibig ay muntik nang magpaguho kay Lee Shin. Sa harap ng sitwasyong ito, ibibigay ba niya si Soyeon sa kanyang kapatid? Sa huli, pag-usapan natin ang ilang pahiwatig sa episode na ito. Lumalabas na ang pagtalo ni Eugene sa ilog ay talagang may kaugnayan kay Lee Shin. Sinabi ni Professor Han kay Lee Shin na kahit na kaunting alaala lang ang maalala ni Eugene, maaari niyang maalala ang lahat, tulad ng domino effect. Sa oras na ito, tingnan ang kamay ni Lee Shin, makikita na siya ay labis na kinakabahan. Ano ang ikinababahala niya? Nang linisin ni Eugene ang kanyang sasakyan, nakita niya ang isang imbitasyon. Ang petsa sa imbitasyon ay ang araw mismo nang mangyari ang insidente sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jack na siguradong pumunta siya sa reunion ng klase na iyon, ngunit bakit nagsinungaling ang kanyang pamilya na nahulog siya sa hagdanan sa bahay. Kasabay nito, natuklasan niya na nawawala ang memory card ng dashcam sa kotse. Nagbago ang eksena.
Lumitaw ang memory card sa kamay ni Li Xin. Ang medalya mula sa reunion ng klase ay nasa safe din niya. Tiningnan ni Li Xin ang medalya at naalaala ang nangyari noong gabing iyon. Kakagaling lang niya sa pagbibigay ng tsihi sa kanyang kapatid habang patuloy na sinasabi na mali siya. Dahil nakatanggap si Li Xin ng mga larawan mula sa isang hindi kilalang tao, lahat ay mga larawan niya at ni Soyeon na magkasama. Hindi siya nag-aalala dahil si Soyeon ay ipinanganak sa isang pamilya ng gangster. Inakala niya na ito ay babala mula sa ama ni Soyeon para sa kanya. Ngunit sa dulo ng episode na ito, lumipat ang kamera sa mga larawan, kabilang ang isa kung saan si Eugene ay sinasakal ng isang tao. Nagtataka tuloy ang mga tao kung bakit galit na galit si Li Xin na gustong itulak ang kanyang kapatid sa Han River. Ang nakababatang kapatid ay kusang loob na ibinigay ang babaeng mahal niya sa kanyang kapatid at nagkunwari pa na ngayon lang niya nakilala si Soyeon sa unang pagkakataon. Ngunit nang makita niya ang kanilang mga matalik na galaw, malungkot pa rin ang kanyang mukha. Sinubukan niyang magmukhang hindi masyadong nahihirapan, pagkatapos ay naghanap ng dahilan para umalis. Pagdating ni Li Xin sa bahay kinaumagahan, naamoy ng kanyang ina ang alak sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na malaki na ang kanilang anak at normal lang ang uminom ng ilang baso ng alak. Ngunit galit na galit si Jisun at sinumbatan siya na kung ganoon siya kagusto ng normal na buhay, wag na siyang maging atleta. Ang bawat salita niya ay lalong nagiging mapait. Lumuhod si Li Xin sa lupa at sinubukang suyuin ang kanyang ina na may malungkot na mukha. Reyna ina, nagkasala ako ng kamatayan. Ang pagkakaroon ng isang ina na may ganoong malakas na pagnanais na kontrolin ay talagang nakakatakot. Bigla kong naawa sa magkapatid. Maaari pang ipahayag ng nakatatandang kapatid ang kanyang pagkadismaya. Ngunit kailangan tiisin ni Li Xin ang lahat dahil sa kanyang pagkatao na gustong pasayahin ang iba. Lumabas si Eugene mula sa banyo na parang uod. Dahil siya lang naman sa kumpanya, hindi nag-isip ng malalim si Eugene at lumapit sa refrigerator. Ngunit nakita niyang umalis si Soyeon kasama si Li Xin at bumalik. Nagulat siya at nagmamadaling nagtago sa likod ng refrigerator. Nang hindi nakatingin si Soyeon, lumipat siya at kumuha ng apron mula sa kung saan para takpan ang kanyang sarili. Ngunit nakita siya ni Soyeon. Akala ni Soyeon ay naglilinis siya kaya akma siyang tutulong. Ito ang ikinagulat ni Eugene. Itinali ni Eugene ang apron sa kanyang baywang at baliw na nakipag-usap. Matagumpay siyang nagtago sa likod ng haligi. Nang muling lumingon si Soyeon, naging fashionable zipper jacket ang apron. Sa puntong ito, nakita ni Soyeon sa sala sa harap ng TV na mayroong bagong charger. Nagtaka siya kung binili ba ito ni Eugene para sa kanya. Agad na gumapang si Eugene papunta sa kwarto na parang sundalo. Pagdating ni Soyeon para tanungin siya, suot na niya ang kanyang pasyama sa isang iglap. Matindi niyang itinanggi na siya ang bumili ng charger, at may pagmamataas pa siyang sinabi na kung mapapatunayan ni Soyeon na siya ang bumili ng charger, kukunin niya ito agad. Habang sabay silang nag-aaral ng video ni Chaseon na naglalaro, sa tuwing may kapanapanabik na sandali, hindi niya namamalayan na lumalapit siya sa kanya. Hindi nila namalayan, magkadikit na sila. Nang kukunin na ni Eugene ang chips, aksidenteng nahawakan niya si Soyeon at sinabi nitong, kailan pa tayo naging ganito kalapit? Hindi kaya palihim kang lumapit sa akin. Maaga pa nang makita ni Soyeon si Eugene na kumakain ng Korean beef sa dining room. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na dayuhan. Akma niyang sasamahan ito nang pigilan siya ni Eugene. Pagkatapos, sinampal siya ni Eugene, kung kakain tayo ng magkasama at magkakaroon ng damdamin, paano kung magustuhan kita? Kaya kumuha si Soyeon ng salad mula sa refrigerator at sinubukan niyang kalimutan ang Korean beef. Ang resulta, ang lalaking ito na si Eugene ay talagang walang awa. Ang salad sa kanyang kamay ay biglang nawalan ng gana. Dahil sa kanyang palihim na pag-alis, pinuto ng kanyang ama ang lahat ng tulong pinansyal ni Soyeon, kaya hindi niya magamit ang credit card. Hinukay ni Soyeon ang mga bote ng beer na nakabaon sa bakuran para uminom at makalimot sa kanyang kalungkutan, ngunit nahuli siya ng kanyang pamangkin. Nakita ng pamangkin ang kanyang katatagan at ibinigay sa kanya ang alkansya na puno ng mga barya, sinabing dapat silang magtulungan bilang pamilya. Balak ni Soyeon na umuwi sa probinsya at hanapin ang kanyang unang pag-ibig gamit ang pera ng kanyang pamangkin, ngunit labis siyang nag-aalinlangan sa loob. Sa sandaling iyon, nakita niya si Li Xin na hindi kalayuan at biglang nagkaroon siya ng ideya kung paano makikipagkita kay Soyeon. Nagsinungaling si Li Xin sa kanyang ina na nagpa-practice siya. Pagkababa niya ng telepono, nagulat siya. Sinubukan niyang paalisin si Soyeon sa sasakyan. Kahit paano, wala talagang magandang nangyayari tuwing magkasama sila ng babaeng ito. Bilang resulta, ginamit ni Soyeon ang kasinungalingan na katatapos lang niyang sabihin para igiit ang kanyang gusto. Ganap na nahuli si Li Xin at napilitang maging driver patungo sa probinsya. Sumakit ang puso ni Li Xin sa kanyang minamahal na sasakyan pagdating doon. Kitang-kita ang kanyang mabilis na kakayahang makisama. Ginawa niya ang lahat ng magandang bagay habang si Li Xin ang nagpasa ng lahat. Ang pagbabago sa kalagayan ng tao. Abogado si Soyeon sa paghahanap ng kanyang unang pag-ibig, samantalang tinulungan siya ni Li Xin na magbuhat ng sako at nagsimulang maghasik ng buto sa gitna ng bukid. Haha, hindi kailanman naramdaman ni Li Xin na ganoon siya ka-speechless sa buong buhay niya.
Aksidenteng nadapa siya at nawala ang kanyang sapatos. Galit na galit siya na gusto niyang bisitahin ang buong pamilya ni Soyun. Nang makita ni Lee Shin ang malungkot na mukha ni Soyun, biglang nawala ang galit niya kanina. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan para mapasaya ng kaunti si Soyun. Ngunit lalo lang itong nagalit. Naisip ni Lee Shin na kung magpapatuloy ito, baka mawala na siya. Kaya sadya niyang nilock ang pintuan ng kotse at sinabihan si Soyun na maglakad pa uwi. Naghihintay si Chaseon sa linya para sa konsultasyon sa ospital. Tinulungan siya ni Soyun na makapasok sa EV entrance dahil sa kanyang koneksyon sa loob. Inakala niyang magbabago ang tingin sa kanya ni Chaseon, ngunit lalo lang pala itong nagalit sa kanya, sinasabing halatang hindi interesado si Soyun kay Eugene at nagpapanggap pa itong mabait sa kanya. Talagang mayabang. Nakatanggap si Soyun ng tawag mula kay Soyun. Alam niyang nag-iisa ito sa probinsya, kaya nagpasya siyang pumunta doon para sunduin siya. Sinabihan niya si Eugene na ibaba siya sa hintuan ng bus. Nagtaka si Eugene kung sino ang taong iyon na makakakuha sa kanya para magpunta sa ganoong kalayong lugar sa isang tawag lang. Kaya nagpasya siyang sumama para tingnan kung sino iyon. Pagdating nila sa liblib na lugar, bigla niyang itinigil ang kotse at sinabihan itong ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay binuksan niya ang trunk ng kotse na parang kumukuha ng isang bagay. Tumungin si Soyun sa rearview mirror at nakita si Eugene na may hawak na pala. Akala niya ay maglilibing si Eugene. Natakot siya ng husto at naguluhan, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit umiling lang si Eugene at senya sa kanya na gusto lang niyang ilibing ang hayop na nasagasaan malapit doon. Nang matapos silang maglibing, nakatanggap si Soyun ng tawag mula kay Soyun na nagsasabing nakakita siya ng kakilala at pauwi na sa Seoul, halos mamatay sa galit si Soyun sa daan. Sinabi ni Soyun kay Lee Shin ang tungkol sa pagpunta niya para hanapin ang kanyang unang pag-ibig, at sinabi rin niya kay Eugene ang tungkol sa kanyang ama. Lumalabas na ang ama ni Soyun ay isang tao na itinuturing ang kanyang mga pasyente na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling pamilya. Ngunit pumanao siya habang ginagamot ang isang pasyente. Kaya, nanumpa si Soyun na hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Kailangan niyang panatilihin ang distansya at limitasyon sa kanyang mga pasyente. Ngunit ng umagang iyon, habang sinusuri niya ang isang pasyente, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin ng araw ng isang pasyente na parang sinasabi, "Ayokong makarinig, bilisan mo at umalis ka na rito. Hanggang kailan ka ba magsasalita? Kahit ano pa man, tiyak na hindi ito gagaling. Kung tapos ka nang magsalita, umalis ka na." Ngunit itinuturing ka ng pasyente na pag-asa. Sinasabi pang ang tama ang sinabi ni Maha tungkol kay Zio. Halatang hindi siya masaya. Walang maintindihan bukod sa mukha. Ginagawa lang niya ito para lang may masabi sa pasyente. Ibinigay naman ni Kwon Ryok ang kanyang opinyon. Ang simpleng pagiging nasa tabi niya ay sapat ng aliw. Nang sumali si Maha sa tryout para sa pambansang koponan, nawalan siya ng malay dahil sa matinding pressure sa mismong lugar. Sa daan papunta sa ospital, nakita ni Zio na nagpapanggap siya. Sinabi niya na gumising na siya. Wala nang tao sa paligid, kaya hindi na rin nagpanggap si Maha. Ipinaliwanag na nang lumabas siya kanina, nahihilo siya. Napansin ni Terry kung saan ang problema at sinabihan siyang huwag pilitin ang sarili. Ngunit naisip ni Maha na kung gagawin niya iyon, bibigyan niya ang pag-asa ng lahat sa kanya. Isa pa, kung hindi siya magaling, walang sinuman ang gustong pumirma sa kanya ng kontrata. Kasama niya ako at si Unzo, kaya naaliw siya. Nabawi ni Maha ang kanyang katinuan. Nagtataka si Zio kung bakit niya pinag-aralan ang data buong gabi, ngunit hindi sinabi kay Maha bago ang laban. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Kwon Ryok ay dahil alam na niya na si Maha ay tiyak na hindi makakasali sa pambansang koponan sa kasalukuyan. Bukod pa rito, naghanda na siya ng isa pang opsyon upang matulungan si Maha na makahanap ng doubles partner. Mas bagay sa kanya. Nakahanap si Kwon Ryok ng paraan para solusyonan ang problema. Ang koponan na inihanda ng presidente ay ang hiling na magkasama sina Eugene at Maha sa koponan upang lumaban. Nakita niya ang resibo ng pagbili ng charger sa bulsa ng jacket ni Kwon Ryok. Hindi pa niya nakita ng maayos ay inagaw na ito ni Kwon Ryok. Sa resibong ito, napilitan si Kwon Ryok na kunin siya bilang doktor para sa koponan. Kaya hindi ako nagdalawang isip na itulak siya sa damuhan. Biglang naging medyo kakaiba ang atmosphere. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Kwon Ryok. Matagumpay na nakapasa si Maha. Hindi na rin niya kinasusuklaman si Zio. Buong pagmamataas niyang gustong si Maha ang mag-imbita sa kanya, ngunit hindi inaasahang ibinalik ni Maha ang problemang ito sa kanya. Rinoktoryo si Ji-hak kung bakit sumumpa si Eugene na hindi magiging kapartner, bakit bigla siyang nagbago ng isip. May malalim na kahulugang sinabi si Eugene, dahil hanggang doon lang ang kaya kong gawin para sa kanya. Hindi mahulaan ni Ji-hak na ang tinutukoy ni Eugene ay si Zio. Sa sandaling ito, nakita ni Eugene si Zio, kasama ang kanyang kapatid na hindi kalayuan. Medyo nalungkot siya. Patuloy na sumusunod si Zio. Gusto niyang malaman kung nakapasa siya. Sinabi ni Kwon Ryok na sumama siya pa uwi at sinabing magiging abala sila sa trabaho bukas. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Zio. Tiningnan ni Ji-hak ang masayang mukha ni Kwon Ryok.
Masaya siya na sa wakas ay nakaahon na ang kanyang matalik na kaibigan mula sa anino ng nakaraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Eugene na si Zio ang unang pag-ibig ng kanyang kapatid na nagpangiti kay Jihak. Kinagabihan, hindi nakarating ang tagasali ng Italyano para kay Maha, ngunit malapit nang magsimula ang unang pagpupulong sa coach na nagpakaba kay Jihak. Nang marinig ito ni Zio, naisip niya agad si Soyun. Tuwang-tuwa si Soyun na may pagkakataong kumita ng pera. Ipinark ni Kwon Ryok ang kotse sa parking lot sa lugar kung saan ginanap ang class reunion noon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo at pagkatapos ay paulit-ulit na lumitaw sa kanyang isip ang mga eksena mula sa class reunion na iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga putol-putol na alaala na ito. Dinala ni Zio si Soyun at pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay nakasalubong na nila si Jihak. Hinila siya ni Jihak. Ihinila ni Jihak si Zio sa isang tabi at sinabihan siyang iwan agad si Kwon Ryok kung hindi ay maghihirap silang tatlo. Bigla siyang naguluhan. Kaya sinabi ni Jihak ang pangalan ni Eugene na nagpaalala kay Zio sa sinabi ni Jihak noon na ang taong umagaw sa unang pag-ibig ni Kwon Ryok ay ang pinakamalapit sa kanya. Hindi sinasadya na narinig ni Eugene ang pag-uusap ng dalawa. Nagtataka si Eugene kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jihak. Akala ni Jihak na nagpapanggap pa rin si Eugene na walang alam, kaya sinabi niya ang lahat ng nangyari kay Kwon Ryok sa class reunion. Sa ganoong paraan, natuklasan ni Eugene ang katotohanan. Nalaman niya na ang taong humalik sa kanya sa class reunion ay si Soyun, ang unang pag-ibig ng kanyang kapatid. Kaya, tiyak na hindi si Zio ang taong iyon. Pagkapasok niya sa meeting room ng coach ni Maha, pumasok din si Soyun at sinabing siya ang pansamantalang interpreter ngayon. Ang tunay na unang pag-ibig ay nasa harapan na nila, ngunit hindi pa rin nila nakikilala ang isa't isa. Dumating din ang araw na ang mayamang babae ay natalo ng pera. Upang hanapin ang unang pag-ibig na nasa harapan niya, hinarang ng kanyang ama ang lahat ng kanyang pera. Mabuti na lang at ang trabahong inirekomenda ng kanyang matalik na kaibigan ay nakatulong sa kanya na kumita ng unang pera. Tuwang-tuwa siya at nagpakuha ng litrato, gusto pa niyang imbitahan si Zio na kumain. Hindi niya alam na ang matagal na niyang hinahanap na pag-ibig noong bata pa siya ay nasa tabi niya lamang. Pagkarinig ni Kwon Ryok na si Zio ang nasa kabilang linya, mausisa siyang lumapit. Nakita niya ang pulsera sa kamay ni Soyun at bigla siyang nakaramdam ng matinding selos. Dahil kahapon, nang maghabi si Zio ng pulseras, ginamit niya ang pulso ni Kwon Ryok para sukatin ang laki nito, na nagresulta sa maling pag-asa para kay Kwon Ryok. Pagkasimula pa lang ni Kwon Ryok sa sasakyan, napansin niyang may isa pang tao sa loob. Teka, kailan ka pa sumakay? Hindi ba tayo sabay-sabay pupunta, hahaha? Talagang cool ang mga taong matapang. Nakatulog na si Soyun sa sasakyan. Nag-iisip si Kwon Ryok kung paano simulan ang pag-uusap ng tama nang bigla siyang nagulat at hindi sinasadyang naipadala ang mensahe. Nang makita ni Zio na mensahe mula kay Kwon Ryok iyon, naisip niya sa sarili, sa wakas, naalala na rin ako ng lalaking ito. Siyempre, dapat magpasalamat siya sa akin dahil tinulungan ko siyang makahanap ng interpreter. Nang mabasa ni Zio ang mensahe, nagalit siya. Nakakatulog ang interpreter. Lumabas ka at sunduin siya. Nawala ng salita si Kwon Ryok. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog ng mahimbing sa kotse ng ibang tao. Hindi nakakagulat na may nag-aalala ng husto para sa kanya na umuwi sa kanilang probinsya para sunduin siya. Humikap si Soyun at mausisa niyang tinanong si Kwon Ryok, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ang pulseras na iyon. Hindi pumayag si Kwon Ryok na umalis siya ng ganoon. Wala pa rin siyang nakitang taong gusto niyang makita. Sinabihan niya si Soyun na tawagan si Zio para sunduin siya. Ngunit naunawaan ni Soyun na nag-aalala si Kwon Ryok na maglakad si Soyun mag-isa sa gabi. Ang bait niyang lalaki. Ang isang pangusap na ang bait niyang lalaki ay nagpasaya kay Kwon Ryok. Parang pamilyar si Soyun, parang nakita na niya si Kwon Ryok kung saan, ngunit agad niya itong itinanggi. Nang makita niya si Zio, tuwang-tuwa si Soyun at bumaba sa sasakyan. Sa sandaling ito, tumawag si Eugene na wala sa pulong. Agad na sinimula ni Kwon Ryok ang sasakyan at gusto siyang tanungin, hindi pinapansin si Zio sa tabi niya. Sinadya ni Zio na banggitin ang pulong, gusto niyang magpasalamat si Kwon Ryok sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Kwon Ryok. Sa huli, pagkaalis niya, nagreklamo si Terry kay Soyun na si Kwon Ryok ang pinakamabastos na lalaking nakilala niya. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng ibang pananaw si Soyun? Sinabi niya na kahit medyo mayabang si Kwon Ryok, isa naman siyang mainit na tao. Si Kwon Ryok, nagalit, ngunit hindi niya mapigilan ang paglalambing at pagpapanggap na kaibig-ibig ni Eugene, kaya pansamantalan niyang kinalimutan. Nagtanong si Eugene kung gusto pa ba ng kanyang kapatid si Zio, na agad na nagpakulo ng dugo ni Kwon Ryok. Bakit may balahibo ng aso? Bakit hinayaan mong matulog ang aso sa kama? Napanaginipan ni Kwon Ryok ang eksena ng araw na iyon, kung saan itinulak siya ni Zio sa damuhan at ginawa itong isang madramang pelikula. Sa panaginip, si Zio ay mainit at bukas, kusang lumapit upang halikan siya, habang ang inosenteng aso na si Coca sa tabi ng kama ay nadamay lamang. Direkta niyang kinuha ang unang halik nito.
Bahagyang idinilat ni Kwon-ryuk ang kanyang mga mata at nagulat na bumangon mula sa kama ni Eugene. Sa sandaling ito, tiyak na naiisip ni Eugene. Kahit aso hindi niya pinatawad, hahaha. Nagalit si Kwon-ryuk kay Koka. Sa unang araw ng trabaho, si Zio ay nakasuot na parang prinsesa. Pinayuhan siya ni Professor Han na huwag magkaroon ng damdamin para sa pasyente. Kaya agad siyang nagpasya na magpalit ng ibang damit. Huminto siya sa isang flower shop at bumili ng sariwang bulaklak para kay Zio. Pagkapasok pa lang niya sa opisina, nakita niya na naglagay si Zio ng password lock sa pinto ng silid tulugan. Nagalit siya kaya inihagis niya ang bulaklak sa sofa. Sa sandaling ito, kinuha ni Zio ang isang maliit na notebook. Gusto niyang magsulat si Kwon-ryuk ng diary ng kanyang kalooban, sinabing para ito sa konsultasyong medikal. Sa huli, 2 o 3 beses lang sinulatan ni Kwon-ryuk at natapos na. Nang hawakan niya ang notebook, nagtataka siya kung bakit ang bilis niyang magsulat. Nang makita niya na mayroon lamang isang galit na mukha sa pahina, sa ulat ng pasyente na isinumite ni Zio kay Professor Han, itinuro niya na si Kwon-ryuk ay isang taong puno ng pagmamataas at pagkamuhi sa sarili. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang panlabas na damit upang ipakita ang bago niyang biniling kasuotan. Nagtatakang tinanong ni Professor Han kung sasali siya sa isang singing contest. Ang pagiging kakaiba ni Zio ang nagtulak kay Professor Han na muling paalalahanan siya. Kung may kakaibang damdamin na nabuo sa pagitan niya at ng pasyente, hindi pa niya natatapos ang kanyang pangusap ay pinutol na siya ni Zio. Pagkatapos, muli siyang pinaalalahanan na paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Sa huli, nakita ni Professor Han ang nurse na may dalang kahon at agad na gumawa ng halimbawa, samantalang si Professor Han ay sinundan ang likod ng nurse. Umalis ang punong nurse na may pagmamahal sa kanyang mga mata, na tinukso ni Zio, hindi ba niya kayang paghiwalayin ang personal at profesional na buhay? Siguro gusto ni Professor Han ang punong nurse. Siya ay isang single mom, pagod na sa pagpapalaki ng mga anak at kailangan pang magtrabaho ng husto. Bilang isang single na lalaki at puno ng lakas na tulad ko, normal lang natulungan ko siya ng kaunti. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya ang isang nakakagulat na bagay, hindi ito ang unang pagkakataon na nagsulat si Kwon-ryuk ng mood diary. Pinagawa na ito ni Professor Han kay Kwon-ryuk 15 taon na ang nakakaraan. Nakita muli nila Rima ang kanyang mga kaklase nang dalhin niya si Eugene para sa medical check-up. Humanga ang lahat dahil mayroon siyang napakagaling na anak na tulad ni Eugene. Ikinatuwa niya ito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at unti-unting napunta ang usapan kay Kwon-ryuk. Sinabi ng lahat na sana ay mas naging responsable ang kanyang panganay na anak na si Kwon-ryuk. Bakit hindi na lang siya naglasing sa bahay tulad ng dati? Pagkalabas ni Zio sa opisina, hinila siya nila Rima sa tabi upang iligtas ang kanyang reputasyon. Ipinahiwatig niya sa kanyang mga kaklase na si Zio ang kasintahan ni Kwon-ryuk. Sakto namang nakita ni Dr. Han ang eksenang ito habang nag-check siya sa mga pasyente. Nang maramdaman niyang napakahirap ng sitwasyon na kahit tumalon pa siya sa Huanghe River ay hindi na ito malilinis, biglang sumingit si Eugene na lalong nagpalala ng sitwasyon. Nagulat din si Professor Han at napanganga. Nagtatakang nagtanong ang kanyang mga kaklase, dapat tawagin ni Eugene si Zio na ate, hindi ba? Siguro mas bagay siya sa tabi ni Zio kaysa sa kanyang kapatid, hindi ba? Nagmakaawa si Zio kay Eugene na hanapin ang mood diary ni Kwon-ryuk. Kung makita ito ni Kwon-ryuk muna, sino ang nakakaalam, baka maalala niya ang nakita niya sa loob, o baka nagsisimula ng magtaka si Kwon-ryuk tungkol sa mga piraso ng alaala sa kanyang isip. Mabuti na lang at tumanggi ang hotel na magbigay ng surveillance video dahil sa privacy, ngunit hindi sumuko si Kwon-ryuk. Sa halip, pumunta siya sa ospital upang kumuha ng medical records tungkol sa aksidente ng araw na iyon. Mula roon, sinundan niya ang mga pahiwatig at natagpuan ang tulay na iyon. Nalaman niya na ang aksidente niya ng araw na iyon ay dahil sa pagkalunod. Nagtataka siya kung bakit kailangan siyang magsinungaling ng buong pamilya. Ayaw lumabas ng boses niya at parang may pumipigil sa lalamunan niya, nahirap siyang huminga. Unti-unting luminaw ang mga bagong piraso ng alaala sa kanyang isip. Nakita niya ang sarili na may nagdudulot ng pinsala sa kanyang leg. Sa sandaling ito, nakatanggap si Eugene ng balita na iniimbestigahan ng kanyang kapatid ang aksidente ng araw na iyon. Agad niyang tinawagan si Zio upang ipaalam. Sinubukan ni Terry na tawagan si Kwon-ryuk, ngunit hindi niya sinagot. Mabilis na tumakbo si Eugene sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga dokumento ng kaso. Bagamat sinabi niya na magbibigay siya ng sertipiko ng doktor, naramdaman pa rin ng Chief of Police na may kakaiba sa likod ng kasong ito. Umuwi si Eugene at naghanap sa lahat ng dako. Sa huli, natagpuan niya ang mood diary ng kanyang kapatid sa bookshelf. Bulong siya sa sarili na hindi ito dapat makita ng sinuman, kahit na si Zio na nagpasundo sa kanya para hanapin ang diary. Nakita ni Zio si Kwon-ryuk dahil kay Maha. Ang dalawa ay nagkakasundo ng husto sa pag-order ng pagkain upang hindi sila magkamali. Nang mag-impake si Zio ng kanyang gamit patungo sa kumpanya, matindi niyang tinanggihan ang tulong ni Kwon-ryuk. Sa huli, nagkamali pa rin ang guard sa ibaba. Noon, hindi ko pa alam na naglalandian sila. Mabait na tumulong si Kwon-ryuk sa paglatag ng kama, ngunit sinaway siya ni Zio na nangingialam siya sa hindi niya sakop. Dahil dito, hindi nasiyahan si Kwon-ryuk.
Kaya habang sinasabit ni Zio ang kurtina, aksidente siyang nahulog at binuhat siya ni Kwon Ryuk na parang prinsesa at pagkatapos ay binitawan niya at inihagis sa kama. Kailangang linisin maging ang kwarto o damdamin. Nang malaman ni Zio na pinuntahan siya ng mga magulang ni Kwon Ryuk para takutin siya at magtago sa balkonahe, hindi niya inaasahan na mainit ang loob ng kwarto, kaya bumalik siya sa balkonahe. Mabilis na hinarang ni Kwon Ryuk ang daan. Sabi ng kanyang ina, magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala rito. Nagpakita ng pagkadismaya si Zio nang makita niyang ang layunin nila Rima sa pagpunta roon ay para turuan ang kanyang anak na mangligaw at siya pa mismo ang target. Nang makita niya si Kwon Ryuk na mabilis at matatag na tumanggi, sinabing wala siyang anumang damdamin para kay Zio, agad na nagpakita ng pagkadismaya si Zio. Hindi inaasahang sa sandaling ito ay nakita siya ni Koka. Kahit gaano pa niya itaboy, hindi ito gumalaw. Pagkatapos nito, agad na napansin nila Rima ang kakaiba. Agad na tumakbo si Kwon Ryuk at niyakap si Koka, at siya pa mismo ang humalik dito, na ikinagulat ng kanyang ama. Naramdaman ni Zio na dumating na ang pagkakataon. Maingat siyang pumasok sa sala, nagtago sa likod ng sofa, at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa kwarto ni Kwon Ryuk nang walang sinumang nakakapansin. Nang mapansin nila Rima na hindi mabuksan ang lalagyan ng buntot ng baka na dala niya, tinawag niya ang kanyang asawa para tumulong. Nang buksan nila ang takip, tumalsik ang mainit na sabaw sa pantalon ng kanyang asawa. Ang init! Sigaw ni Kwon Ryuk at mahigpit na hinawakan ang kanyang pantalon na gusto sana ng kanyang mga magulang na hubarin para sa kanya. Ngunit matindi siyang tumanggi na gawin iyon doon. Samantala, sinamantala ni Zio ang kaguluhan upang tumakas mula sa opisina. Kalahati pa lang ng kanyang takbo nang mapansin niyang nakapaa pa rin siya. Nang babalik na sana siya, nakita niya ang ina ni Kwon Ryuk na lumabas mula sa banyo. Natakot siya kaya agad siyang tumakbo nang walang suot na sapatos. Pagdating pa lang ni Eugene, nakita niya si Zio. Nakita niyang nakapaa si Zio, kaya dali-dali siyang kumuha ng pares ng pambabaeng sapatos na pang-sports mula sa compartment ng kotse. Masaya niyang kinuha ang banig sa tabi. Nang tutulungan na sana niya si Zio na isuot ang sapatos gamit ang sarili niyang mga kamay, dumating si Kwon Ryuk at naghagis ng pares ng tsinelas sa sahig. Tomo, hindi ko alam kung bakit ka tumakbo sa labas na nakapaa. Natatakot ka bang makita ng iba na magkasama kayo? Sinabi ni Zio na ayaw lang niyang magkamali ang iba at pagkatapos ay isinuot ang hindi kasya na tsinelas. Biglang nakaramdam si Eugene ng matinding sakit sa kanyang puso. Habang naglalakad, sinisisi ni Zio si Kwon Ryuk, kung gusto mong bigyan ako ng sapatos, bakit hindi mo ibinigay ang sapatos ko? Ginulat mo ako. Anong ginagawa mo? Kung gusto mong magreklamo, huwag mong iparinig sa akin. Ang eksenang ito ay parang matalim na espada na tumusok sa puso ni Eugene. Sino ang mag-aakala na mas magiging malupit pa ang susunod? Salamat sa pagpapahiram mo ng sapatos sa kanya. Nang yakapin ni Hatek si Zio at pumasok sa gusali, muling sinundan ng security guard ang kanilang si Eugene ay nalulunod pa rin sa nakaraang eksena. Bigla siyang tumayo at agad na pinunit ang renewal contract sa harap ni Dekwon. Pagkatapos mag-iwan ng paumanhin, tumakbo siya sa opisina ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang sumuko ng kusa. Nagalit si Dekwon at nag-alab ang kanyang galit. Nang iwinagayway niya ang kanyang kamay at inihagis ang litrato sa mesa, nakita niya ang litrato ni Eugene na nakahawak sa kwelyo ni Kwon Ryuk. Pagkapindot pa lang ni Eugene sa doorbell, hinila na siya ni Dekwon sa isang tabi. Narinig ni Kwon Ryuk ang ingay at lumabas sa pinto. Nakita niya si Dekwon na nakahawak sa kwelyo ni Eugene, pinipilit siyang pumirma ng kontrata, at binabanggit pa ang tungkol sa pagkahulog niya sa ilog. Nang makita ito, sinabi ni Zio kay Kwon Ryuk na kausapin siya, at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat. Dahil dito, lalong nalungkot si Kwon Ryuk. Hindi niya inaasahan na kasama rin si Zio sa panloloko sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Nang buksan niya ang pinto, wala na ang dalawang tao sa labas. Sa elevator, ginamit ni Dekwon ang litrato para manakot. Sinasabing sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit kailangan niyang itago ang aksidente ng kanyang kapatid. Ipinakita niya pa ang litrato sa harap ni Eugene, tinatanong kung naaalala niya ang nangyari ng araw na iyon. Nang makita ang litrato, nagulo ang mga alaala sa isip ng magkapatid. Walang nakakaalam kung may mahalagang bagay na naalala si Kwon Ryuk, ngunit tiyak na hawak na ni Dekwon si Eugene. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo, hanapin ang orihinal na pelikula para panoorin. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-follow ang channel.